Halika nga rito, babae ka. Ang bagal-bagal mo kumilos para kang pagong. Aray! Tay! Tama na po! Bitiwan niyo po ang buhok ko. Bakit niyo po ba ako sinasaktan? Ano na naman po ba nagawa ko pagkakamali? Talagang hindi ka marunong magtanda. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, simula pa kagabi na kailangan mong gumising na maaga? Pasado alas 5 na ng umaga Nakahilata ka pa rin? Ang tamad-tamad mo talagang babae ka. Tama na po. Bitiwan niyo na po ang buhok ko. Nasasaktan na po ako. Masyado pa naman po maaga. Wala pa pong mga tao sa palengke. Abay, wala akong pakialam kung walang tao sa palengke. Ang mahalaga, mauna ka sa pwesto. Kaya mag-asikaso ka na ng paninda mo. Wala ka talagang kwenta. Aray! Tama na po. Tumayo ka na dyan. Alam mo naman nagpapaunahan kayo sa mga suki ng kapwa mo tindera. O baka gusto mong mas lalo ka pang masaktan? Bakit naman po ako makikipag-unahan sa mga nagtitinda? Wala naman po tayong pwesto. Saka, hindi pa po nila tayo kilala. Ba't sumasagot ka ba? Ako nga alas 2 pa lang na madaling araw nagigising na para manghuli ng isda sa pesting palaisdaan na yan. Hindi ako nagre-reklamo. Hala, tumayo ka riyan at umalis ka na para magtinda ng tilapia sa palengke. Napakatabad mo. Sinisira mo lang lagi ang araw ko Aray, sasaktan po ako. Bitiwan niyo po ang buhok ko. Bakit po ba kayo ganyan sa akin? Dahil naaalala ko sa yung lintik na nanay mo. Sana pala, pinabayaan na lang kita nang tapos na ang paghihirap ko sa pagpapalaki sa'yo. Kaya nga po tayo naririto sa baryo ni nanay para hanapin siya, di ba? Kung ayaw na po niya sa atin, huwag na po kayo magabol. Alam mo kung bakit tayo sumunod sa baryo ng nanay mo? Para ipamukha ko sa kanya na nagkamali siya sa pag-iwan niya sa atin. Ipapakita kong nagkamali siyang ipinaubayan niya sa akin ng pag-aalaga sa'yo. Hahanapin ko siya para ibigay ka sa kanya. Ilang beses ko na po bang sasabihin sa inyo, hindi po ako sasama sa kanya. Kahit ilang beses niyo po akong ipagtulakan, saktan, hindi pa rin po ako sasama sa kanya. Wala siyang kwentang ina. Kinamumuhian ko siya. At kung pati po kayo ay magiging ganyan sa akin, isusumpa ko pong hindi niyo na mararanasang mali ng anak. Tandaan niyo po yan. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Iniwan niya tayo, Tay. Bakit ba tayo mag-aabol sa kanya? Kung pati po kayo, ipagpipilitan niyo po ako sumama sa kanya, maglalayas po ako. Hindi niyo po ako mapipigilan. Anong sabi mo? Aray! Ang buhok. Ako magpapasya kung kailan ka pwedeng lumayas sa pamamahay na to. Pero hanggat nakatira ka sa poder ko, walang ibang masusunod kundi ako. Naintindihan mo? Kaya huwag ka na mag-inarte o umiyak pa sa harapan ko. Dahil baka hindi ako makamagpigil, mas lalo kitang masaktan. Bilisan mo! Kunin mo na ang mga timba na may lamang mga tilapia at ilako mo na sa palengke. May darating akong bisita mamaya. Itinatayo-tayo mo dyan. Binitiwan ko ng buhok mo Ano pa bang gusto mo, sabak? Sa isang liblib na baryo ng San Hubay, ay may isang dalagang dayo na ang hanap buhay ay pagtitindahan ng isdang tilapia. Si Luna, 19 na taong gulang, kasama ang kanyang ama na si Mang Jose, na may 55 taong gulang. Mahilig uminom ng alak kasama ng mga bago nitong kakilala. Sinasabi ng kanyang ama na dati silang taga rito, pero dahil matagal silang nanirahan sa Maynila, nagsilbi silang dayo sa sarili nilang lugar. Madalas siya nitong sinasaktan dahil sa hindi matanggap na iniwan sila ng kanyang ina. Kahit pangalan nito, ay hindi niya masambit dahil sa laki ng galit niya sa kanyang ina. Lumakas siyang may galit sa taong nagluwal sa kanya sa mundo. Kaya naman, kahit hirap, ay hindi niya iniwan ng ama. Ayaw na niyang gawin ang ginawa ng kanyang ina, na naglayas para sumama sa ibang lalaki. Bagay na talagang naging kalbaryo na sa buhay niya. Akma na sanang lalapat sa kanyang pisngi ang nakataas na kamay ni Mang Jose nang mabilis na tumayo si Luna. Mula sa pagkakalugmok niya sa sahig na gawa naman sa kawayan, agad niyang nilapitan ng isang timbang isda na ilalako niya sa palengke.
Isang matalim na sulyap ang ibinato niya sa kanyang ama. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan ng tangkay ng kulay asul na timba. Ramdam na ramdam niya ang masakit niyang ulo. Pakiramdam niya ay humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Bago angatin ng timbang may laman na isda, ay pumutak muna ang kanyang masaganang luha diretso sa sahig. Saka lang niya napansin na natuklap ang kanyang kuko sa paa. Dumudugo ang daliri ng may kumikibot na sugat. Bago pa niya naramdaman ang pagkirot ng natanggal na laman ng kuko, naalala niyang pakaladkad siyang inilabas ng kanyang ama sa silid. Kaya hindi niya napansin ang nangyari sa paa. Gagawa ka na naman siguro ng dahilan para hindi makapagtinda, no? Tigilan mo na yung kaartihan mo, ha? Kumilos ka na! Masakit po ang daliri ko sa paa, Tay. Dahil sa natuklap na kuko. Hoy, anong pakialam ko? Saka mo na lang intindihin yan at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ano? Hindi ka ba tatayo dyan? Opo, tatayo na po. Mabilis na dinampot ni Luna ang kulay asul na timba. Saka paika-ika ang lakad na lumabas ng bahay. Kahit papaano ay may konti ng liwanag sa paligid kaya hindi na siya mag-aalalang maglakad na madilim. Lalo na at sa gubat siya dadaan. Pinagmasdan na muna ni Luna ang paligid ng bakuran bago niya inihakbang ang nasaktang paa. Kaya lang nagulat pa siya nang biglang may tumadyak sa kanyang likuran. Kaya't hindi na siya napadaan sa ikalawang baitang ng hagdan. Kasama niyang tumilapo ng mga isda sa lupa. Nang muli siyang tumingin sa pintuan, nakita niya si Mang Jose na nakatayong nakahawak sa bewang ang dalawang kamay. Magkasalubong ang mga kilay. Habang galit na galit itong nagsalita. Walang bakas sa mukha ng pag-aalala para sa kanya. Yan ang napapala ng makupad na kumilos. Kanina pa ako nagsasabing umalis ka na. Hindi ko alam kung ano pa yung tinutunga-tunga mo dyan. Sobra na po kayo, Tay. Sana hindi na lang kayo naging ama ko. Kayong dalawa ni Nanay. Hindi kayo dapat binigyan ng pagkakataon maging magulang. Sana'y ibinigay ako ng Diyos sa mga magulang na kayang magpakama at ina sa anak nila. Parang naantig ang damdamin ni Mang Jose sa mga sinabi ni Luna. 2 taon na nagsama ang kanyang mga magulang bago pa siya dumating sa buhay nito. Tahimik na pumasok sa loob ng bahay si Mang Jose. Habang si Luna ay isa-isang dinampot ang mga nagkalat na isda sa lupa. Buhay pa ito dahil bagong huli lang sa palaisdaan. Habang hinuhugasan niya ang mga isda gamit ang tubig ulan na nakasahod sa bubong, ay naalala niyang hindi lang naman isang beses siyang nasaktan ng kanyang ama. Nangyayari ito kapag walang pera ang tatay niya, lalo na kapag walang alak. Nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, ay binigtas niya ang daan papuntang palengke. Pero bigla niyang nakita ang isang matandang lalaki na tumatakbo, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kung titingnan, ay parang edad 65 taong gulang na ang matanda. Habang tumatakbo, ay bitbit ang isang plastik na may laman ng isdang tilapia. Naabutan ito ng 2 maskuladong lalaki. Galit na galit itong kinuwelyuhan ng matanda. Pagkatapos ay pilit inaagaw ang dala nitong isda. Manipis lang ang plastik at matalas ang kaliskis ng tilapia. Kaya nawasak ang lalagyan at bumagsak ang mga isda sa mabatong kalsada. Napataklob si Luna sa sarili niyang bibig. Habang pinapanood ang eksena, dala na matinding awa sa matanda. Hindi nito pinansin ang mga lumilipad na bato. Basta tuloy lang sa pagdampot ng mga isda. Hindi na natiis ni Luna na hindi lapitan ng matanda. Nakita niyang patuloy lang sa pagdampot ng mga tilapiyang nagkalat sa lupa. Habang nanginginig ang kamay nitong pilit iniipon ng isda pabalik sa nawasak na plastik. Sumisigaw ang mga tao na magnanakaw nga daw ito at huwag kaawaan. Naturingan daw na dating kapitan pero salot naman daw sa kanilang hanap buhay. Tama na, pakiusap. Binili ko talaga ang mga isdang ito.
Hindi ko ito ninakaw. Hindi ako magnanakaw, alam niyo yan. Naku, Diyos ko po, nagdudugo na po ang inyong sugat sa noo dahil sa mga batong binabato sa inyo. Naggalit na galit ng mga tao. Tumabi ka dyan, baka masaktan ka at madamay sa galit nila. Pero marami na pong umaagos na dugo sa pumutok niyong kilay. Baka kayo naman po ang mapahamak. Huwag niyo na pong pulutin ng mga isda. Hindi pwede. Para sa apo ko itong may sakit. Sige na, pabayaan mo na ako. Aray! Oh, nakita mo na. Tinamaan ka tuloy ng bato sa ulo. Walang mga puso ang mga taong yan. Madalas nila ako pinagbibintangang magnanakaw. Samantalang ipinakita ko pa ang hawak kong pera. Binaliwala na nila ang pagiging mahusay kong kapitan noon. Para na akong walang silbi. Nakikiusap po ako, tara na po. Masakit silang bumato eh. Umalis na po tayo. Huwag niyo na pong pulutin ng mga isda. Bibigyan ko na lang po kayo. Tara na po. Lumayo na tayo rito. 2 araw pa lang si Luna sa baryo ay iba't ibang klaseng karahasan na ang kanyang nakita. Habang patuloy na pinapaulanan ng mga bato ang sinasabing magnanakaw daw na matandang lalaki, ay walang tigil din ito sa pagdampot ng mga nagkalat na isda sa kalsada. Dala na matinding awa ni Luna, nang makita ang humahalong dugo sa putik, pinigilan na niya ang kamay nito. Bitiwan mo ang kamay ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Paborito ito ng aking apo. Hindi totoo ang sinasabi nila. Pinakipunan ko ang perang ipinampili ko rito. Kaya walang dahilan para pabayaan kong mawala lang ang mga pinagpaguran ko. Kayo ko lang nakitang maganang kumain ng apo ko. Pagkatapos masasayang lang. Pero nagdurog na po ang mga isda. Pagkatapos silang tapakan ng paulit-ulit. Kaya sige na po, kunin niyo na lang po itong isang plastic na tinda kong tilapia. Umuwi na po kayo at ipagluto niyo po ang apo ninyo. Pero, nakikiusap po ako. Mas lalong malulungkot ang apo ninyo kung makikita niya ang mga sugat ninyo sa katawan. Matagal na tumitig ang matanda sa mukha ni Luna. Pagkatapos ay tumayo na ito at napayakap sa kanya ng mahigpit. Inalalayan niya itong maglakad papalapit sa tindahan ni Aling Sisa, kung saan ay naroroon ang kanyang paninda. Pinunasan niya ang laylayan ng suot na t-shirt ng tinamaan ng bato sa kanyang ulo. Alam niyang dumudugo ang kanyang sugat dahil sa umaagos na mainit na likido sa kanyang balat. Kumuha si Luna ng isang kulay asul na plastik bago nilagyan ng malalaking isda para ibigay sa matanda. Saka lang niya napansing tahimik na itong umiiyak. Iniabot niya ang isda sa matanda. Nanginginig ang kamay nitong tinanggap ang plastik na parang nakahinga ito ng maluwag. Halata sa matanda ang pagmamahal para sa apo nito. Dahil kahit nasaktan nito, ay ibinili pa rin ito ang paborito nitong ulam. Maraming salamat, Ineng. Napakabuti mo. Luna po ang pangalan ko. Kayo po. Lolo Narding na lamang ang itawag mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Kapag nagkita ulit tayo, babayaran ko ang isda mo. Sana nga muling mag-cruise ang landas natin. Para kasing matagal na kitang kilala. Hayaan mo, mababayaran din kita. Ako, wag na po. Bigay ko lang po yan sa inyo. Pero papaano ka? Alam ko namang namumuhunan ka din dito. Ayos lang po. Teka, Lolo. Umaagos pa po ang dugo sa kilay niyo eh. Hindi niyo po ba yan ipapagamot? Isa akong albularyo. Kaya ako na lang ang gagamot nito. Mukhang dayo ka lang sa lugar na ito, ano? Taga saan ka ba? 2 araw pa lang po kami dito. Kami po nakabili ng maliit na palaisdaan ng tilapia sa gitnang kagubatan. Huling ani na po namin ito. Niloloko po kasi kami ng may-ari eh. Ay nako, hindi kayo niloko. Nagkataon lang na mahina ang pagpaparami ng isda sa lugar na yan. Namatay kasi ang may-ari ng palaisdaan. Ang sabi, nagpakamatay raw. Pero hindi ako naniniwala. Alam kong pinatay sila. Hanggang ngayon,
ay hindi pa rin nabibigyang linaw ang nangyari sa mag-asawa. Nakapagtataka kasi na hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang kanilang mga ulo. Sige na, baka matakot ka pa. Salamat sa mga isda, Luna. Nahabol na lang ng tanaw ni Luna ang papalayong matanda. Papasok sa makipot na daan patungong kakahuyan. Maya-maya pa ay inayos na lang niya ang mga dalang timba. Papunta sa loob ng palengke. Pupwesto siya sa gilid ng kalsada na daanan ng mga tao. Kahit marami ang nagagalit sa kanyang kapwa niya tindera. Nagpalinga-linga siya sa paligid dahil kanina pa siya nakatayo roon ay walang gustong lumapit sa kanya. Kailangan niyang makabenta na mapapaubos ang isdang tilapia nang may maipakita siya sa kanyang ama. Kaya lang pasado 4:00 na ng hapon. Ngunit wala pa siyang benta. Natunaw na rin ang asin na inilagay niya sa mga tilapia. Hanggang dumilim na ang paligid ay nagpasya na siyang umuwi. Pero bigla siyang kinabahan nang makitang nagmamadaling lumapit sa kanya si Mang Jose. Bitbit nito ang bote ng alak na wala ng laman. Indikasyon na kailangan na naman niyang bilhan ito ng bagong alak na tuba. Ano? May benta ka na ba dyan? Hanga na! Nagkakasarapan na kami mag-inuman ng mga bago kong kakilala Ano? Sana? Kukunin ko na yung napagbentahan mo. Ano? Bilisan mo na! Pero wala pa po akong benta, Tay. Wala po kasi bumibili sa akin Ano? Maghapon kang nakatunga dyan? Pero hanggang ngayon wala ka pa rin benta? Abay, tarantado ka ba? Bakit hindi ka gumawa ng paraan? Ang hina talaga ng isip ko, Wala kang diskarte? Talaga pong wala, Tay Bakit? Ayaw niyo po bang maniwala? Lahat sila halatang iniiwasan ako. Ano pong gagawin ko? Nagulat si Luna nang biglang dakutin ni Mang Jose ang kanyang buhok at maigpit siyang sinabunutan. Gumuhit ang sakit sa kanyang anit. Parang humiwalay ang kanyang buhok sa ulo dahil sa malakas nitong pagkakakapit. Inutil ka talaga kahit kailan! Di sana'y gumawa ka ng paraan para maibenta mga isda. Kung kinakailangan ibenta mo pati ang sarili mo, gawin mo! Wala ka talagang silbi! Tay, nasasaktan na po ako. Bitiwan niyo po ang buhok ko. Talagang masasaktan ka sa akin kapag umuwi kang walang dalang alak. Alam mo, ayaw kong ipinapaya ako sa mga kaibigan ko Hindi lang yan ang aabutin mo pag ako'y napahiya. Dahil kung hindi, dila mo lang ang walang latay sa akin. Naintindihan mo? Halos patulak na binitiwan ni Mang Jose ang buhok ni Luna. Muntik pa siyang mapasubsob sa mabatong lupa na pinupwestuhan niya sa pagtitinda. Parang walang pakialam na naglakad papalayo ang kanyang ama pabalik sa kanilang bahay. Naluluhang nahabol na lamang niya ng tingin ito. Habang ang mga taong nakakita sa ginawa sa kanya ng kanyang ama ay mahahalatang natuwa pa sa nangyari sa kanya. Inayos niya ang kanyang sarili, saka muling nag-alok ng paninda sa papauwi ng mga tao. Hanggang makita niyang siya na lamang ang nasa palengke. Wala na siyang nagawa kundi umuwing bitbit ang tindang tilapia. Hinahabol na siya ng langaw dahil sa mabahong amoy ng nabulok na isda. Nagkaroon lang siya ng pag-asa nang makitang bukas pa ang tindahan ni Aling Sisa. Kinapalan na niya ang mukha para lang umutang ng alak para sa kanyang ama. Mabuti na lang at kahit hindi siya masyado nitong kilala ay pinautang siya nito. Nakita raw ng ginang ang ginawa sa kanya ng kanyang ama. Kaya dala ng awa ay sinabi nitong huwag na raw niyang bayaran. Hawak ang alak habang sa kaliwang kamay ay bitbit ang isang basket ng panindang tilapia. Nagsimulang maglakad ang dalaga papauwi sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa gubat sa malawak na pataniman ng mahogani, naramdaman niya ang kakaibang kilabot na hatid ng malamig na simoy ng hangin. Pati na ang mga huni ng mga kulisap, indikasyong kalat na talaga ang dilim sa paligid.
Mas bininisan pa niya ang pagakbang ng mga paa na parabang may nakasunod sa kanya. Bumundol lang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang makarinig siya ng tunog ng mabangis na hayop na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi sinasadyang napatid siya sa nakaharang na kahoy sa daanan. Sa malas ay naitukod pa niya sa lupa ang bote ng alak para mapigilan ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Pero hindi kinaya ng tuba ang buong bigat ni Luna. Nagkaroon yon ng gatak sa may takip. Umawas ang likidong amoy alak at sumingaw ito na mabilis kumalat ang amoy sa buong paligid. Diyos ko naman, kamalasan to. Ang dami naman pwedeng matapon. Bakit ang alak pa ni Itay? Halos maluwalo ang binalot ni Luna ng plastik ang alak na nasa kanyang kamay. Meron na ring tumutulo na likido sa kanyang panindang isda. Padabog pa niyang inayos sa lagayan ng mga natapon na rin niyang paninda. Saka muling naglakad papunta sa bahay nila. Kaya lang bigla siyang nakarinig muli ng kakaibang paghuni ng hayop sa unahan ng kanyang nilalakaran. Makapalang halaman at halos nagsisiksika ng mga nagtataasang puno. Mabuti na lang at kahit papaano ay maliwanag ang bilog na buwan na siyang nagbibigay tanglaw sa kanyang dinaraanan. Hindi pinansin ni Luna ang mga kakaibang mga galaw ng dahon sa paligid. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Mas binilisan pa niya ang pagakbang ng kanyang mga paa. Maya-maya pa ay panandaliang nawala ang kanyang nararamdamang kilabot. Saktong may nakita siyang lalaki na paggewang-gewang sa paglalakad. Kung hindi siya nagkakamali, ay galing ito sa bahay nila na siyang kainuman ng kanyang ama. Patay mali siyang itinuloy niya ang pagakbang ng kanyang mga paa. Pero biglang nawala ang kalasingan nito nang mula sa kung saan ay biglang sumulpot ang hindi pa niya nakikilalang lalaki. Matikas ang pangangatawan na parabang nanggaling sa matinding laban. May tali itong kulay pulang tela sa kaliwang braso. Mapapansin din ang hawak nitong matalas na itak. Takot na napatras sa paglalakad si Luna nang biglang magsalita ang lalaki. Kaharap nito ang lasing na una niyang nakasalubong. Bakit naman po, Mang Bero, kung kailan gabi saka lamang po ninyo naisipang umuwi? Hindi po ba't kabilin-bilinan ni Kapitan na bawal nang gumala sa gabi? Bakit hindi po ba kayo makinig? Lalo ka na, miss. Buti na lang. Napilit ako ni Lolo na magbantay sa gubat na ito. Ako? Oo, ikaw. Kababae mong tao. Naglalakad kang walang kasama sa gubat. Hindi mo ba alam na maraming nagkalat na halimaw dito? Saka, ano yung naamoy ko? Bakit amoy alak? Itong alak na binili ko para kay tatay. Hindi ko sinasadyang... Bakit mo binasag? Nasaan ang alak? Teka, bakit mo man hinahanap ang alak? Binili ko yun. Ay, hindi pala. Binigay ni Aling Sisa para sa aking ama. Sino ka ba? Akin na sabi. Asan na yung alak? Tangka na sanang aagawin ng may 21 taong gulang na lalaki ang hawak na alak ni Luna. Nang mula sa kanilang kinatatayuan ay biglang nagpakita ang isang nakakatakot na halimaw. Nakangising nakatitig sa lalaking si Mamberok. Ang nilalang na ngayon lang niya nakita ay biglang inatake ang nakatayong lasing. Pumulupot ang malasangan nitong dila sa liig ng lalaki at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Luna. Nang maputol ang ulo ng biktima, gumulong pa yun sa kanyang harapan. Kaya halos manigas ang kanyang mga tuhod dahil sa takot. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya magawa. Hinila siya ng lalaki sa kanyang kamay. Kahit noon lang niya yun nakilala ay sumunod siya rito. Samantalang ang basket na may lamang tilapia ay nahulog na sa lupa. Kitang-kita ni Luna kung paanong luray-lurayin ng nilalang ang katawan ng lalaking lasing. Nanginginig ang kanyang katawan habang tumatakbo hawak ang kamay ng lalaki. Kailangan na natin makalayo dito. Itapon mo na yung alak. Ipapahamak tayo niyan eh. Pero para kay tatay ito. Kapag hindi ka nakinig sa akin,
Hindi mo na makikita ang pagsikat ng araw. Sasagot pa sana si Luna nang bigla sa kanilang unahan ay lumundag ang malapalakang itsura ng nilalang. Humigpit ang kapit niya sa lalaki. Sabay hila niya paatras dito. Kaya naman kasama niya itong natumba sa lupa. Natulala silang nakatingin sa nilalang na naglalaway ng malapot na kulay berdeng likido. Ang singaw ng katawan ay sobrang masakit sa ilong na parang nabubulok na laman ng tao. Anong nilalang nasa harapan natin? Bakit may ganyan? Ang kanyang mukha ay parang sa paniki. Kawig din ang palaka na may malaking tiyan na parang buntis. Saka ang kanyang braso at binti kasing kulay ng kawayan. Payat at mukhang naagnas na bangkay. Mapupula mga mata. Ang kilos nila parang sa mga ondin. Ganon din ang kanilang kakayahan. At Diyos ko po, nakakatakot ang kanilang dila na parang sa ahas. Tumabi ka. Talagang hindi mo may papaliwanag ang kanilang kakaibang itsura. Dahil mga aswang silang kinatatakutan sa baryong ito. Pinilit ni Luna na tumayo kahit masakit ang kanyang binti. Patras sa mga nilalang na nakasunod sa kanila. Halos lumawa ang malalaki nilang mga mata. Habang may mga tumutulong malalapot na likido sa kanyang bibig. Ang isa pang nilalang na dumating ay dala ang kanyang timba na may naglalamang isda. Na kahit may asin ay nilantakan nito ang katawan ng tilapia. Napapalunok ng laway si Luna. Pagkatapos niyang makita ang paraan kung paanong kinain ito ng buo ang kanyang paninda, maging ang lalaking kasama niya ay hindi na rin nakapagsalita. Habang patuloy nilang pinanunood ang mga nilalang na nasa kanilang harapan. Ano nang gagawin natin? Unahin mo munang itapon ang pesteng alak na hawak mo. Mamamatay na lang tayo, hindi mo pa binibitiwan yung tuba ng iyong ama eh. Hindi ka naman siguro ipagpapalit ng tatay mo sa inumin na yan. Gusto sanang sabihin ni Luna na ang mga sinabi ng lalaki ang pinakamasaklap na katotohanang magagawa ng kanyang ama. Pati ang paglalako niya ng isda na kahit wala naman siyang kinikita ay pilit siya nitong pinagtitinda. Hindi niya alam kung bakit iba ang pakiramdam niya sa totoong layunin ng kanyang ama sa paghahanap buhay niya. Nagulat na lang si Luna nang tumayo ang lalaki at pablot nitong itinapon ang hawak niyang alak sa mga nilalang na lumundag pasugod sana sa kanilang kinaroroonan. Dito napansin ni Luna na hinabol ng mga halimaw ang ibinatong alak ng lalaki sa damuhan. Saktong tumama yon sa katawan ng nakahintong usa malapit sa mga halimaw. Bumuhos ang alak sa katawan ng hayop at kulang na lang ay manlaki ang mga mata ni Luna. Nang walang awang pinagtulungang atakihin ng mga nilalang ang kaawa-awang usa. Napasigaw siya ng malakas at habang kinakain ng laman loob ng hayop ay mabilis na napalingon sa kanilang gawi. Napabaling atensyon ng mga aswang sa kanila na may bahid pa ng mga dugo sa labi. Pasugod na sila sa atin! Naloko na! Takbo! Pahilang dinampot ni Ruben ang kamay ni Luna. Saka mabilis na tumakbo papunta sa kakahuyan. Malalaki rin ang mga hakbang ng mga paa niya, habang pilit na tinitiis ang masakit niyang binti. Lalo na ang pagkirot ng natuklap niyang kuko sa paa. Sandali! Magpahinga muna tayo. Talagang hindi ko na kaya eh. Hindi ba tayo titigil? Hindi ba tayo titigilan ng mga halimaw na yon? Talagang hindi. Hanggat hindi nawawala ang amoy ng alak sa katawan mo. Halika na, may alam akong pwede natin pagtaguan. Akma na sanang hahawakan ng lalaki ang kamay ni Luna, pero umiwas siya at matalimang tinging ipinukul sa lalaking kaharap. Teka, sandali. Bakit pa ako sasama sa iyo? Ngayon lang kita nakilala. Ngayon ka pa magtatanong kung kailan nasa bingit na tayo ng kamatayan. Kanina pa tayo magkasama, di ba? Di ko nga alam kung bakit tinutulungan pa kita eh. Naalala ko lang ang kwento sa akin ni Lolo Narding. May dalagang dayo raw na tumulong sa kanya para ibigay ang natapong isda para sa kapatid kong matagal lang may sakit. Si Lolo Narding ba? Oo, siya nga. Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw nga yung tinutukoy ni Lolo. Kasi halatang hindi ka taga rito eh. Siya ang nagpahanap sa'yo. Alam niyang dadaan ka sa kagubatan. Hindi mo alam ang mga kwentong aswang dito. Akala ko kanina nagkamali ako ng nilapitan eh. Tara na,
Kailangan na natin makalis dito bago pa nila tayo maabutan. Doon ka muna sa bahay. May proteksyon ng kubo laban sa mga halimaw na humahabol sa atin. Hahakbang na lang sana si Luna nang huminto ang lalaki. Nalaman niyang Ruben ang pangalan ng binata. Matagal itong nakatingin sa puluhan ng hawak na itak. Saka muling tumingin sa kanya na may pag-aalala. Bakit? Napapalibutan na nila tayo. Wala na tayong paraan kundi ang harapin ng mga aswang. Paano mo nalaman? Mainit ang hawakan ng itak. Huwag kang hiwalay sa tabi ko ha. Bukod sa mahilig uminom ng alak, gusto rin nila ang dugo ng mga dalagang naglalaya sa gabi. Pinagloloko mo na lang yata ako eh. Si Lolo na lang ang magpapaliwanag sa'yo. Hindi ko isusugal ang buhay ko sa taong walang paniniwala sa mga halimaw. Bukod doon, kung hindi ka nagpakita ng malasakit sa lolo ko, hindi ako mag-aabalang tulungan ka eh. May kapatid pa akong inaalagaan. Paano na lang kapag may nangyaring masama sa akin? Sino mag-aalaga sa kanya? Hindi nga nagkamali si Ruben sa mga sinabi nito. Dahil mula sa kakahuyan, ang mga nilalang na tinakasan ay kanina pang nakapalibot sa kanilang dalawa. Dahan-dahang humakbang papalapit ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan. Umatras silang pakbang na pilit inilalayo ang mga sarili sa mga nilalang na hayok na matikman ang kanilang lamang loob. Sa biglang paglundag ng nangunguna sa mga halimaw, maagap na sinambutyo ng hawak na itak ni Ruben, kaya't napapikit si Luna. Nanigas ang kanyang mga tuhod at bigla ang panginginig ng kanyang kalamnan. Nang sa muling pag-atake ng mga aswang, ay nakagat si Ruben sa braso. Para itong asong ligaw na umuungol pa habang ang dugo ng binata ay umaagos sa nakalabas na dila ng halimaw. Naganap si Luna ng kahoy na pwede niyang ihampasan nilalang na umatake sa kanila. Pero bigla ay naramdaman niya ang mainit na bagay na pumulupot sa kanyang bewang. Matingkad na kulay pulang dila na parang ahas na humihikit sa kanyang bewang. Pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Hindi siya magawang matulungan ni Ruben dahil maging ito ay pinagtutulungan na rin ng mga halimaw. Lumikha sila ng mga ingay na parang sahuni ng paniki. Habang ang kanilang kulay berdeng mukha ay nakadagdag sa nakakatakot na itsura na katulad ng palaka. Pinilit ni Luna na magpumiglas sa pagkakagapos ng dila sa kanyang bewang, pero hindi niya magawa. Tulungan niyo kami! Lumayo kayo sa mga halimaw! Lumayo kayo mga halimaw kayo! Naramdaman ni Luna ang pagsadsad ng kanyang paa sa lupa. Indikasyong hinihila na siya ng nilalang na nakaatake sa kanya gamit ang matigas nitong dila. Pilit na inaalis ng dalaga ang madulas na bagay sa kanyang bewang, pero habang pilit niyang tinatanggal ito, ay mas lalo lamang sumisikip ang pagkakagapos nito sa katawan niya. Nang halos 2 dipa na lang ang layo niya sa bibig ng halimaw, bumundo lang kaba sa kanyang dibdib. Lalo na nang ibuka na nito ang malaki nitong bibig para saluhin siya ng lunok nito. Lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin na may kulay puting likido sa loob. Ang nakakadiring itsura ng malapot na likido ay umaalingaso ang mabahong amoy ng iba't ibang klase ng karne na kinain nito. Mas inuna pang takluban ni Luna ang sariling ilong dahil sa tindi ng baho ng bibig ng aswang. Dahil baka yun pa ang maging dahilan ng kanyang maagang kamatayan. Ang akala niya ay katapusan na niya. Nang mawala at maramdaman ang pagluwag ng dila ng aswang sa kanyang bewang, palud siyang bumagsak sa lupa habang hinahabol ang sariling hininga. Nakawala si Ruben sa mga aswang na umatake dito, kaya naputol nito ang dila ng aswang na umatake sa kanya. Hindi pa man siya nakakabawi ng lakas nang muling sumugod sa kanila ang halimaw na naputulan ng dila ni Ruben. Galit na galit itong tumakbo papalapit sa kanila. Parang mas lalo siyang nagalit sa ginawa mo, Ruben. Halika na! Kailangan na natin makalis dito. Sa paghuni nila kanina ng tulad sa paniki, palatandaan nyo ng pagtawag nila ng mga kasama. Mabilis na tumayo si Luna. Kahit nararamdaman na niya ang matinding pagod ng katawan, idagdag pa ang paghihirap sa pag-aninaw sa daang tinatahak nila. Maging ang ilang beses niyang pagkakadapa sa lupa,
Sumusugat yun sa kanyang maputing tuhod. Halos maluha siya sa sakit. Sa bawat pagtama ng mga sanga ng kahoy sa dumudugo niyang sugat. Ramdam na ramdam ni Luna ang paghapdi ng kanyang talampakan na natanggalan ng sapin. Pero habang pinipilit nilang tumakas, paulit-ulit naman bumabalik sa kanyang isipan ng takbong kamuntikan na siyang malapa ng aswang. Kaya kahit nahihirapan ay pilit siyang sumasabay sa bilis ng takbo ni Ruben. Umaagos ang mainit na likido sa kanyang binti. Nang hindi na siya nakatiis, ay nahikit niya ang kamay ng binata para sandali silang magpahinga. Sandali, wala na bang katapusan nito? Pagod na ako eh. Hindi ko na kaya. Hinahabol pa rin nila tayo. Konting taste na lang. Malapit ang bahay ni Lolo sa lugar na ito. Kahit maabutan nila tayo sa bahay namin, ay hindi sila makakalapit sa atin dahil sa mga proteksyon na iniligay ni Lolo sa loob ng bakuran. Kaya tara na, hindi na ako pwedeng mapahamak. Kawawang kapatid kong umaasa sa akin. Iwanan mo na lang ako dito. Kahit saglit lang, gusto ko muna magpahinga. Hindi kita iiwan dito. Kapag may nangyaring masama sa'yo, habang buhay ko nang dadalhin sa aking konsensya ang pagkamatay mo. Hindi natin sila kaya. Kaya si Lolo Narding lang ang may kakayahang lumaban sa kanila. Kulang na lang ay pahintuin ni Luna ang oras para lang makapagpahinga siya ng gabing yon. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakayukong nakatingin sa lupa. Ang kanyang dalawang mga kamay ay nakatukod sa sugatan niyang tuhod, na parabang dito niya hinuhugot ang lakas ng kanyang katawan. Nanlalabong mahapdi na rin ang kanyang mga mata dahil sa mga pawis na umaagos sa kanyang noo. Hindi niya akalaing mararanasan niya ang ganitong paghihirap sa lugar ng kanyang ina. Habang si Ruben ay nagpapalinga-linga sa paligid na baka sa muka ang matinding pagod at pag-aalala. Ilang sandali pa ay nagulantang silang dalawa sa biglang paglundag ng nilalang na kanina pa pala nasa kanilang likuran. Nabitiwan ng binata ang hawak nitong itak at ang dati nitong sugat ay dumugo na rin dahil sa malakas na kalmot ng aswang. Pumatak ang mapulang likido sa lupa na lalong nagpabaliw sa mga bagong dating na mga kasama nito. Halos lahat ay kasing taas nila, pero ang nakakatakot sa kanilang mga itsura ay ang mga bilog na bilog nilang mga tiyan. Walang nagawa si Luna, kundi ang tulungan ng binata sa pagtanggal ng mga dila ng aswang na nakapulupot sa katawan nito. Dinampot niya ang itak, saka nakapikit na pinagtatatagpas niya ang mga dilang nakadikit sa katawan ni Ruben. Hanggang narinig ni Luna ang boses ni Ruben. Ligtas na ito at napatumba na niya ang mga halimaw. Binawi ni Ruben ang itak sa kanyang kamay, saka muling tumakbo palusong sa matarik na gilid ng bundok. Wala na silang pakialam kung saan sila mapunta. Ang mahalaga ay nakatakas sa mga baliw na halimaw na humahabol sa kanila. Nilingon ni Luna ang kanilang huling daanan at halos manlaki ang kanilang mga mata nang makita ang 5 aswang na mabilis na tumatalon-talon pahabol sa kanila. Sa wakas ay natanaw na nila ang maliit na kubong pinalilibutan ng matataas na puno ng santol. Mas lalo nilang nilakihan ang hakbang ng kanilang mga paa, papalapit sa kinaroroonan ng kubo. Biglang bumukas ang bintana ng bahay at iniluwan nito ang isang pamilyar na matandang lalaki. May hawak itong isang panang walang lamang bala na palaso. Itinutok yun ng matanda sa kanila. Giba ko kayo! Patataba ako ng pana ang mga halimaw na nasa likuran ninyo! Bilisan niyo ang pagtakbo! Lolo, sa kusina na po kami dadaan. Masyado na po silang marami. Hindi alam ni Luna kung matatawa ba siya o maiinis sa panang hawak na matanda. Unang tingin niya, parang nasisiraan na ito ng ulo. Paano makakapatay ang panang walang balang palaso? Pero nang mapansin niyang binitiwan ng matanda ang hawak na tali ng pana, bumagsak sa una nila ang nilalang na malapit na sana makaatake sa kanila. Pasadsad itong humarang sa kanilang dinaraanan. Habang ang mapulang likidong bumulwak sa katawan nito ay parang kusang nabutas. Umagos ang dugo nito sa ilong.
sa bibig at sa tenga na parabang nakuryente. Kasabay ng pagbula ng bibig ng malapot na kulay itim na likido. Nakikisay itong tumirik ang mga mata at ilang sandali pa ay biglang pumutok ang tiyan ng aswang na nasa harapan nila. Kumalat ang mga karning kinain nito sa kanilang paanan. Habang ang nakadidiring laman loob ng aswang ay tumalsik sa tuhod ni Luna. Habang patuloy sa pag-atake ang matanda sa mga natitira pang halimaw na nasa likuran nila, ay wala ring tigil ang pagbagsak ng mga halimaw sa lupa. Dala na matinding takot ng mga nilalang ay kumaripas ito ng takbo. Hila ang mga paa sa lupa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, paanong nangyaring nagawang patumbahin ng hindi nakikitang palaso ang mga halimaw na umaatake sa kanila. Bukod pa roon, pakiramdam ni Luna ay bigla siyang napunta sa ibang mundo dahil sa mga nilalang na kahit pangalan ay hindi niya masabi. Magkasamang pag-aalala ang naramdaman ni Luna sa mga oras na yon, na pumasok na sila sa loob ng bahay na matanda. Dahil paniguradong umuusok na rin ang ilong ng kanyang ama sa paghihintay sa kanyang pag-uwi. Siguraduhin mo muna, Ruben, na maigpit mong isinarado ang pintuan at bintana. Luna, maupo ka rito sa bangkong gawa sa hinabing uway. Malapit dito sa pintuan ng kusina. Nagdurugo ang sugat mo sa tuhod pati na yung ibang mga galos mo sa katawan. Paano po si Ruben? Nasugatan din po siya kanina. Huwag mo na akong alalahanin. Alam ko na kung paano ko gagamutin ang sarili kong sugat. Ang kailangan magamot ay ang malalim mong sugat sa tuhod. Matagal pa naman pagalingin yan dahil malapit sa buto. Napansin ni Luna ang hawak na pana na matanda. Ang pakurbang hugis nito na may masiglang kulay itim ang nakadagdag sa angas ng sandata. Gusto niyang malaman kung paanong nangyaring nakapatay si Lolo Narding ng mga halimaw. Na kahit ang itak ay hindi masyadong nasusugatan, sinaglitan lang ng panang hawak na matanda ang mga aswang. Dahan-dahan inilapag ni Lolo Narding ang armas sa lamesang katabi niya. Kaya malaya niyang napag-aralan ang itsura ng pana. Nawala lang ang kanyang atensyon sa armas nang biglang magsalita si Lolo Narding. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Masyadong delikado kung uuwi ka pa sa inyo. Siguro naman, hindi ko na kailangan pang sabihin. Aswang ang mga nilalang na umatake sa inyo. Dahil nakita mo naman ang kanilang itsura, hindi ba? Kahit nakita ko po, Lolo. Talagang hindi ko po maintindihan kung anong klaseng nilalang ang umatake sa amin kanina. Ang hirap paniwalaang may mga aswang na nakatira sa baryong ito. Ipapaliwanag ko rin naman sa iyo ang lahat para mas maintindihan mo. Gayong nandito ka na rin naman sa baryong ito, mahalaga malaman mo kung anong lagim ang bumabalot sa lugar na ito. Lagim? Lolo, maiwan ko po muna kayo. Bibisitahin ko lang po si Marina sa kwarto niya. Baka natakot po siya kanina nang magkaroon ng ingay sa labas eh. Ay, huwag ka na mag-alala. Mahimbing na natutulog ang kapatid mo. Gamutin mo na lang muna ang sugat mo, baka lumala pa. Saka magsuot ka ng mahabang damit para hindi makita ni Marina ang dugo. Bakit po, Lolo? Takot po ba siya sa dugo? Nagkapobya ang apo ko sa dugo nang masaksihan niya kung paano pinatay ng mga aswang ang mga magulang nila ni Ruben. Sila rin ang mga halimaw na umatake rin sa inyo kanina. Ang pagkakaiba nga lang ang mga aswang na nakasagupan ninyo ay mga alagad lang ng pinunong ni mukha ayaw ipakita sa tao. Matagal ng sakit ng ulo ng mga tao ang aswang na umaatake sa mga dalagang naririto sa baryo, lalo na sa mga lalaking mahihilig uminom ng alak. Kung masama po ang alak, bakit marami pa rin po ang nagtitinda sa kanila, katulad ni Aling Sisa? Dahil sa hirap ng buhay, Luna. Nakita mo naman siguro kung anong klaseng pamumuhay lang ang meron ng mga tao rito. Umaasa kami sa mga isdang mahuhuli o di kaya naman sa mga palaisdaan. Pero nauuwi rin sa wala ang paghihirap ng mga mangingisda dahil sa walang tigil na pamiminsala ng mga halimaw na yan sa hanap buhay namin. Idagdag pa ang limitadong oras ng paglabas ng bahay.
dahil umiiwas sa mga aswang na palaging nakaharang sa kagubatan. Lolo, gamutin niyo muna yung sugat ni Luna para makapagpalit siya ng damit. Naamoy ng aswang yung natapong alak sa katawan niya kanina eh. Sakalang kumilos sa matanda para linisan ang kanyang mga sugat. Kakaiba ang paraan ni Lolo Narding sa panggagamot. Isang dinikdik na dahon ng puno ng santol ang ginamit nitong panggamot. Nakalagay sa pasong nasa ibabaw ng lamesang kaharap niya. Ang katas ang ipinatak sa mismong tuhod niya at ganun na lang ang kanyang pagtataka ng kumuluyo na parang mainit na tubig. Umusok ito saka naramdaman ng makating pagsuot ng katas sa kanyang sugat. Kaya napalitan ng kiliti ang kirot na kanyang nararamdaman. Kung pagmamasdan mo ang katas ng dahon ng santol sa sugat mo, para siyang agwa oksinada na bumubula para sipsipin ang naiwang laway ng halimaw. Sila mga tinatawag na ondin. Ang kanilang kakayahang magpahaba ng dila ang pinakamatinding sandata. Laban sa mga taong gustong manakit sa kanila. Maging sa kung paano sila mambiktima. Ang kanilang laway ay parang asido. Sa sandaling makainom sila ng tubig na nanggagaling sa palaisdaan o kahit sa lawa na hindi umaagos. At maibuga sa iyo, kaya kanilang tunawin. Mabuti na lang kanina hindi sila nanggaling sa totoo nilang tirahan. Kaya walang epekto sa inyo ang kanilang humahabang dila. Ano pong klaseng nilalang ang mga ondin? Sila ang mga kamag-anak ng palaka. Ang pagkakaiba lang, mas mabagsik sila sa mga hayop. Nung una, ang kinakain lang nila ay isda. Pero pagkatapos ng aksidenteng nakatikim sila ng karne ng tao, na may-ari ng palaisda ang pinagkukunan mo ng tilapia, nagbago sila at kumain na ng tao. Lalo na mga taong amoy alak. Ipinagtataka ko lang bakit amoy ng alak ang nagpapagutom sa kanila. Anong meron po sa alak? Ang lahat ng may kinalaman sa tuba na gawa sa katas ng buko o kahit anong klaseng alak, parang nagsisilbi nilang pampalasa sa kanilang pagkain. Hindi nila napipigilan ang pagkatakam sa paglapa sa karning malalagyan ng amoy nito. Kaya ang nangyari kanina nang ayaw mong itapon ng alak, totoo yun, hinahabol nila ang amoy mo. Saan po sila nakatira, Lolo? Kahit saan pwede, basta maraming isda. Mapanganib sila kaya nakikiusap akong huwag ka munang umuwi sa inyo. Dito man lang makabawi ako ng utang na loob, kapalit ang nagawa mong pagtulong sa akin kanina. Nakita ko rin kung paano kang sinaktan ng iyong ama. Kaya nakiusap ako kay Ruby na hanapin ka para bantayan. Samahan kang makauwi ng ligtas sa inyong tirahan. Kaya lang, nangyari na nga ang hindi inaasahan dahil sa pagsingaw ng alak sa iyong lagayan. Pati nga po ang panindang tilapia kinain nila eh. Kahit may mga asin ay hindi sila nasasaktan. Hindi tulad sa mga ordinaryong aswang na kontra sa kanilang asin. Walang makakapigil sa mga undin kundi ang mahiwagang pana na ginamit ko kanina. Biglang naalala ni Luna ang kakaibang armas na ginamit ng matanda. Nabasa naman ni Lolo Nardin ang klase ng tingin niya sa mukha nito. Nang muli itong nagsalita, ay sumulyap sa nakalapag na pana sa ibabaw ng lamesa. Habang si Rubin ay tahimik na nililinisan ng sugat sa bangkong nakatabi dito. Nagulat po ako nang makita ko kung paano niyong natalo ang mga ondin gamit ang sandatang yan. Ano pong meron sa pana, Lolo? Kakaiba talaga ang sandatang yan. Matagal na panahon ko nang nasubukan ng husay ng pana. Laban sa mga aswang na gumagala sa gabi. Anong sandata po yan, Lolo? Ang panang gawa sa kahoy na santol na tinamaan ng malakas na kidlat. Po? Ang nag-iisang puno ng santol sa gitna ng gubat na aksidenteng tinamaan ng kidlat ang sanga ng kahoy na yan. Ang bukod tanging hindi nasunog. Pero malutong po ang kahoy ng santol Hindi ang kahoy na tinamaan ng kidlat. Bukod pa dyan may kakaibang liwanag ang pana sa sandaling hawakan nito ng isang taong may busilak na puso. Malalaman lang yon kapag hinawakan ng isang tao ang pana.
Sa kanya makikita ang hindi nakikitang bala ng palaso nito. Tanging ang may hawak ng pana at ang mga nilalang na nagtatago sa dilim ang makakakita sa liwanag na taglay ng sandata. Kung ganun po, ang mga nangyari kanina sa nilalang na sumabog ang tiyan ay bunga ng palasong hindi nakikita? Diyos ko, paano naman po nangyari yun? Parang napaka-imposibleng ikaw at ang aswang lang po ang nakakakita sa palaso. Ganyan din ang iniisip ko noon. Nang una ko makitang ginamit ni Lolo ang pana, hindi ko alam kung papaano napunta yan kay Lolo eh. Pero totoo, may nakatagong palaso sa panang yan. Nakita mo naman siguro kanina na hindi magandang epekto ng sandata sa katawan ng mga onding. Kapag hindi nila kinaya ang impact ng kapangyarihang dumadaloy sa palasong hindi nakikita, ang pagsabog sa kanilang tiyan ang magiging wakas nila. Maraming kababalaghang nagaganap sa baryo, pero ang sandatang ito ang pinaka-naiiba. Ayon sa mga napagtanungan ko, pag-aari daw ito ng isang mandirigmang namatay dahil pinagtaksila ng taong bayan na dating iniligtas nito. Isang masaklap na pangyayaring nasaksihan ko. Hindi maalis ang tingin ni Luna sa panang nasa lamesa. Hindi siya makapaniwalang may ganitong sandata sa lugar ng kanyang ina. Hindi rin niya binanggit ang tungkol sa totoong dahilan kung bakit sila bumalik sa baryong kinalakihan ng kanyang ina. Talaga po bang hindi ko kailangang umuwi, Lolo? Baka sumunod sa akin si tatay at hanapin niya po ako sa gubat. Siya naman po ang mapapahamak. Sa tingin ko naman hindi niya gagawin yon. Nakita naman nating umuwi na ang kainuman niya, di ba? Kaya hindi malabong mangyari na nakatulog na siya. Isa pa nga po pala, Lolo. Nasaksihan po namin ang pagkamatay ni Mang Berok. Diyos ko, ito ba yung asawa ni Sisa? May nakakita ba sa inyo? Wala po, Lolo. Masyado mabilis ang mga pangyayari. Isa pa, parang mas lalo pong dumami ang ondin. Kung ganun mas lalo tayo mag-ingat. Paano naman natin gagawin yun, Lolo? Hindi ko maiwasang hindi tumulong sa mga nabibiktima ng aswang na yun. Matagal bago nakapag-isip si Lolo Narding bago umalis at pumasok sa loob ng silid nito. Pagbalik ay may dala na itong kulay puting bestida. Iniabot yun na matanda kay Luna. Gamitin mo muna ang pinaglumaang damit ng anak ko. Dito ka muna magpalipas ng gabi, ha? Sa kwarto ni Ruben. Po? Magkatabi kami? Loko, siyempre hindi. Baka maaswang mo pa si Luna. Sa kwarto ko muna ikaw matulog. Ako naman sa kwarto ni Marina matutulog. Sige na, Luna. Magpalit ka na ng damit. Bukas na bukas din ay ipapahatid kita kay Ruben. Para umuwi sa tirahan ninyo. Tanggapin mo na lang ang galit ng iyong ama. Kung yun naman ang makakapagligtas sa iyo. Itinuro ni Lolo Narding ang silid kay Luna na may kalumaan na, pero maayos naman ang loob. May nag-iisang katre at may malinis na kumot sa sahig. Isang banig na gawa sa abaka ang dali-daling inilatag na matanda sa higaan niya. Saka iniwan siya sa kwarto. Iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid. Para siyang naya sa linis ng paligid. Parang hindi kwarto ng lalaki. Dahil ang mga gamit ay maayos na nakalagay sa lumang aparador na gawa sa kawayan. Inilapit niya ang kanyang katawan sa katre pagkatapos siyang magpalit ng damit. Na sumakto naman sa hubog ng kanyang katawan. Hindi na rin niya nararamdaman ang hapdi ng kanyang sugat dahil sa gamot na inilagay na matanda. Dala na matinding pagod sa mahaba nilang pagtakbo kanina. Agad na nakatulog si Luna sa higaan habang nakalawit ang paa sa katre. Kinabukasan ay may hinang yugyug sa balikat ang nagpagising sa malalim na pagkakatulog ni Luna. Unti-unti niyang iminulot ang kanyang mga mata, kaya ganun na lang ang naging reaksyon niya nang makitang isang batang babayang gumising sa kanya. Nakadamit pang tulog ito na magulo ang buhok na halos lumampas sa bewang nito. Matangos ang ilong na hindi kumukurap ang mga mata na nakatitig sa kanya.
Mabilis niyang napansin ang malaking peklat sa kaliwang pisngi nito. Nabahagya pang kumulubot dahil sa malalim na butas sa balat ng bata. Kahit humilom ang sugat, ay bakas pa rin sa muka ang matinding sinapit nito. Ikaw pa si Marina? Tangulang ang isinagot ng bata kay Luna. Hindi ito nagsalita. Saka itinuro ang nakabukas na pinto na makikita ang kabuuan ng sala. Nakita niyang humihigop ng kape si Ruben, habang paminsan-minsang sumusulyap sa kanila. Maya-maya pa ay napilitan na siyang sumunod sa batang naunang lumabas sa silid. Awa ang agad na naramdaman niya, habang pinagmamasdan pati ang paraan ng paglalakad nito. Nakita rin niya ang matanda na nakaupo malapit sa kinauupang bangko ni Ruben. Tumabi rito si Marina na muling tumingin sa kanyang muka. Ayaw nitong maalis ang tingin na parabang pilit siyang kinikilala. Baka sa mga mata ni Marina ang pagsilip ng takot. Hindi na lang niya yon pinansin dahil alam na niyang ito ang bata na dumanas ng malupit na karahasan ng mga ondin. Magsalabat ka na muna para hindi ka pagsakta ng sikmura sa paglalakad. Kailangan mo nang umalis. Ikaw naman, Ruben, bantayan mo si Luna, ha? Hanggat maaari, wag mo siyang iiwan sa kamay ng ama niya. Abang hindi nakakapasok sa loob ng bahay si Luna, natitiyak kong sasaktan na naman siya ng magaling niyang ama. Basta, kapag kailangan mo ng tulong namin, Luna, huwag kang mahihiyang magsabi, ha? Hindi na po yata mangyayari yun, Lolo. Pipilitin ko si tatay na umalis na sa lugar na ito. Malalagay po siya sa panganib, lalo na po kung hindi po siya titigil sa pag-inom ng alak. Ay, ikaw ang bahala. Ay, siya nga pala. Kung gusto mo dalhin mo na rin ang pana. Po, Lolo naman, alam naman ninyong mahalagang sandatang yan. Mas kakailanganin po natin ng pana. Tama po si Ruben, Lolo Narding. Salamat po sa pag-aalala niyo. Hindi na po ako iinom ng salabat. Hindi po ako sanay sa ganyang mga inumin. Tara na, Ruben. Nag-aalala na kasi ang tatay ko. Sa pagpihit ng hakbang ni Luna, ay hindi sinasadyang natabig niya ang dulo ng panang nakapatong sa lamesang pinaglagyan ng matanda sa salabat. Nahulog ito sa sahig, kaya't dinampot niya yon para sana ibalik sa lamesa. Pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Luna nang bigla niyang naramdaman ang kakaibang init sa kanyang kamay, kasabay ng paggapang na malakas na bultahe ng enerhiya mula sa armas. Ang magaspang nitong kahoy ay parang nagbigay lakas sa kanya. Nagliwanag ang kanyang mga mata at mas tumalas ang kanyang paningin. Ultimo maliliit na langgam sa silong ng sahig ng balkonahe ay malinaw niyang nakikita. Pati ang malalakas na huni ng mga ibong pang-umaga. Dahil sa tindi ng kaba ng kanyang dibdib, nabitiwan niya ang armas at napaupo siya sa sahig malapit kay Ruben. Napatayo ito sa pagkakaupo. Maging si Lolo Narding ay hindi makapaniwala sa naging reaksyon ng mga mata ni Luna. Naramdaman niya ang mainit na palad ni Ruben dahil sa paghawak nito sa tasa ng salabat. Nagtatakang hindi ito makapagsalita habang hinihintay ni Lolo Narding na makabawi sa pagkabigla. Bigla kong kinabahan ang makitang nagkulay berde ang iyong mga mata. Kakulay ng liwanag ng palaso sa pana. Imposible na magkaroon ng reaksyon ng sandata sa isang dalagang dayo na katulad mo, Luna. Kahit hindi ko po nakikita ang liwanag mula sa palaso, napansin ko po ang kakaibang bilis ng katawan ni Luna nang hawakan niya ang pana. Anong meron, Lolo? Bakit ganito ang nangyari sa katawan ni Luna? Samantalang nahahawakan ko rin dati ang pana pero hindi nagkaroon ng reaksyon ng aking mga mata sa sandatang ito. Kahit ako naguguluhang hindi makapaniwala sa mga nakita ko. Ano bang naramdaman mo, Luna, nang nahawakan mo ang pana? Kakaibang lakas ng katawan, pandinig at talas ng paningin, Lolo. Maging ang aking pangamoy, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero malinaw ko pong nakita ang kulay berdeng liwanag sa aking mga mata. At nang mabitiwan ko ang pana, bigla po ako nakaramdam ng panghihina na parang kinuhaan ako ng malakas na enerhiya.
Napahawak sa ulo si Lolo Narding habang pilit na iniisip kung bakit nangyari yung kay Luna. Pagkatapos ay muling kinuha ang pana at matagal nitong pinagmasdan ng sandata. Matagal ko nang hawak ang sandatang ito, pero kahit minsan, hindi lumiwanag ng kulay berde ang aking mga mata. Hindi po kaya pag-aari ni Luna ang pana na yan? Imposible naman po. Ngayon lang ako nakarating sa lugar na ito eh. Pero nabanggit po ng aking ama na taga rito daw po ang aking ina. Isa pa, matagal na po kaming walang balita sa kanya. Ano ba yung pangalan ng nanay mo? Evena po. Namutla ang labi ni Lolo Narding nang marinig ang sinabi ni Luna. Napatras ito at naitago ang pana sa likuran nito. Hindi siya ipinanganak kahapon, kaya alam niyang may nalaman ang matanda tungkol sa kanyang ina. Si Lolo Narding na kaya ang susi para mahanap ang kinasusuklamang ina? Lolo, anong nangyari sa inyo? Batay po sa kinilos nyo, may nalalaman kayo tungkol sa nanay ni Luna? Hindi ako interesado sa ina. Hindi ako interesado sa inang basta na lang nagtatapon ng anak. Mas interesado akong malaman kung anong kaugnayan ko sa panang hawak ninyo. Tama nga ang hinala ko. Ikaw ang anak niya. Sigurado kung may dahilan kung bakit iniwan ka ng iyong ina. Talagang maliit ang mundo para makarating ka sa lugar na matagal niyong tinakasan. Para kalimutan ang masaklap na nangyari sa buhay niya. Hindi ako ang dapat na magkwento ng tungkol sa kanya, kundi ang iyong ama. Sa iyo ang panang ito. Sinabi ko lang na hindi ko kilala ang may-ari dahil na rin sa nagawa kong pagkakamali noon. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Luna nang iabot nito ang pana. Matagal niyang hindi hinawakan yon dahil hindi niya matatanggap ang sandata ng kanyang nanay Evena. Mas nangibabaw ang galit niya para sa inang nagluwal sa kanya. Nangingilid ang luhang muling napatingin si Luna sa gawi na nag-aalalang matanda. Huwag mo masyadong husgahan ang pagkatao ng nanay mo. Batay sa kwentong nakarating sa iyo. Ngayong nasa harapan mo ang dating sandata ni Evena, ikaw na ang bahalang makiramdam kung anong klase siyang tao. Huwag mo na akong tularan. Biktima siya. Tandaan mong nanay mo siya. Alam niya ang tama para sa iyo. Wala po kayong alam, Lolo Narding. Huwag po kayong umusta na parang kilalang-kilala niyo ang aking ina. Hindi niyo lubusang nakikilala ang pagkatao ko. Pero nakilala ka ng sandata niya. Huwag ka sanang magalit sa akin. Marami akong alam tungkol sa kanya pero nakita ko ang galit sa iyong mga mata. Kahit anong paliwanag ang gawin ko matatalo ng samaan ng loob ang kabutihang ginawa ng iyong ina para sa iyo. Huwag mong isara ang puso mo sa panig niyang biktima ng maling paratang noon. Patay na po ba siya, Lolo? Nang marinig ang sinabi ni Ruben tungkol sa kanyang ina, aaminin niyang matindi ang galit niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay hahangarin niyang mamatay ito. Sumilip ang konting pag-aalala sa kanyang mga mata. Kaya matagal niyang hinintay ang isasagot ni Lolo Narding sa tanong ni Ruben. Walang nakakalam kung pagkatapos ng mga nangyaring yon, nabuhay ba siya o namatay. Pero matagal na akong gumagala sa baryong ito. Ngunit ni minsan ay wala akong nakikitang bakas niya na magpapatunay na buhay pa siya. Sige na, umuwi ka na, Luna. Dalhin mo ang pana at ipakita mo sa iyong ama ang sandatang yan. Nagdadalawang isip si Luna kung tatanggapin ba niya ang pana na iniaabot sa kanya na matanda. Maya-maya pa ay muli niyang nahawakan ng pakurbang hugis ng kahoy ng sandata. Biglang may malakuryenteng gumapang sa kanyang katawan. Kasabay ang pagliwanag ng kanyang mga mata. At sa isang iglap, biglang nagbago ang kulay ng mga mata ni Luna. Habang nagtatakang napatingin sa mga mata ni Lolo Narding. Hindi nga ako nagkamali. Nakilala ka ng sandata ng iyong ina. Sana hindi pa huli ang lahat. Pero may dahilan kung bakit napunta ka rito.
at napunta sa mga kamay mo ang armas. Sige na, panahon na para ikaw naman ang magtanong sa iyong ama. Sinasabi ko na nga ba na si Jose ang nakita kong nanakit sa iyo? Sinasaktan ng kanyang ama si Luna? Oo, kaya nga samahan mo siya. Mag-iingat kayo. Kahit mataas ang araw ay may kakayahan ng mga ondi na umatake sa inyo. Lalo na talagasan sila ng mga tauhan sa pagsalakay sa inyo kagabi. Maghanap sila ng kapalit na mahahawakan para patuloy na magparami ng kampon. Walang imik na naglakad sina Luna at Rubin habang pinakikiramdaman nila ang paligid. Marami rin ang tumatakbo sa isip ni Luna. Pati na ang pagtanggap niya sa katotohanang matutuklasan niya tungkol sa totoong kwento ng kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas habang wala pa rin gustong magsalita sa kanila ni Rubin, ay panayang linga nito sa paligid. Parang balisang hindi maintindihan ang gagawin. Maliwanag kanina ang sikat ng araw, pero biglang dumilim dahil sa nagbabantang pagbagsak ng ulan mula sa makapal na ulap sa kalangitan. Bagay na alam ni Luna na kayang magpakita ng mga halimaw kapag wala ang presensya ng araw. Bigla ay nakadinig ng malakas na yabag ng paa si Luna mula sa 10 dipa na agwat na layo sa kanya. Kasunod ng malakas sa paghuni ng ibong nakakaramdam sa panganib. Bakit? Sumusunod sa atin ang mga nilalang na umatake sa atin kagabi. Parang naghahanap lang ng pagkakataon para salakayin tayo. Mainit din ang hawakan ng pana. Ang problema, hindi ako marunong gumamit nito. Kapag hinihingi ng pagkakataon, matututunan mo rin kung paanong gamitin yan. Sa palagay ko, marami silang mga nilalang na nasa paligid ng gubat. Mas lalong nilakihan ni Luna ang kanyang pagakbang habang unti-unti ang paglapit ng mga naririnig na kaluskos sa kanilang paligid. Iginala niya ang paningin sa mataas na punong nakapalibot sa malawak na kagubatan hanggang sa madaanan na nila ang palaisdaan. Halata sa lugar ang pagkaubos ng mga tilapia, maging ang mga bakas ng paa ng mga ondin sa lupa. Napansin din ni Luna na nakarating na sa lugar ang kulay asul na timba na pinaglalagyan ng inilako niyang tilapia. Nang damputin na niya ang bagay na yon, ay bigla na lang may pumulupot na dila sa kanyang braso. Hinila siya sa tabing palaisdaan ng nilalang na nagtatago sa makapal na halamanan. Pero nang maramdaman niya ang pagliwanag ng kanyang mga mata, ay kusang bumitaw ang dila ng halimaw na parang napapaso sa kanyang katawan. Dito na niya sinubukang hilahin ang tali ng pana para asintahin ang ondi na tumalon sa tubig para magtago. Ginamit ni Luna ang talas ng kanyang paningin sa pag-atake. Nang sapat na ang lakas niya para hilahin ang tali ng pana, ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ang palasong nakabala sa kanyang pana. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang maalalang maaring ang taong nasa paligid niya ay hindi nakikita ang liwanag ng sandata. Pero siya, kitang-kita niya ang malakidlat na talim ng palaso. Pagbitaw niya sa hawak na tali, ay diretsyong bumulusok yon sa ilalim ng tubig. Lumutang ang aswang na lumilikha ng nakakatakot na paghuni ng isang tunog ng paniking nasasaktan. Nakita rin ni Luna na may tama ito sa tiyan. Gulat na gulat si Rubin sa galing ng pagkakaasinta niya sa kalaban. Kumalat ang bumulwak nitong dugo sa tubig na nagbigay ng alarma sa ibang mga nilalang na natutulog sa ilalim ng tubig. Bilisan mo! Umalis na tayo! Nabulabog mo sila, Luna! Hindi ako natatakot. Ngayon pang nalaman ko kung paanong gamitin ang sandatang ito ni Lolo Narding. Buong pagmamalaking pahayag ni Luna habang nakatingin sa nakikisay na aswang sa ibabaw ng tubig. Pareho silang nabigla ni Rubin nang sa pagharap nila ay nakita nila ang isang nilalang na nakatayo sa kanilang likuran. Balot ng kulay pulang tela ang buong katawan. Matangkad na halatang may kakaibang anyo na nagpakita ng nakakatakot nitong kulubot na mga kamay. Parang nasunog ng apoy. Pati ang mahaba nitong kuko
Mas lalo silang napasigaw sa takot ng tanggalin ng nilalang ang suot nitong telang tumataklob sa mukha nito. Nalantad ang naagnas nitong balat. May ilang hibla pa ng buhok ang nakatubo sa ulo, habang ang ngipin ay nakalabas na tulad ng ngipin ng mga pating. Nakakadiri ang itsurang kumalat pa sa hangin ang mabahong amoy malansang pinaghalong na bulok na laman ng bangkay. Siya ang pinuno ng mga Ondin. Tara, tumakbo na tayo! Hinilan ni Ruben ang natulalang si Luna, pero nahilan na rin ito ng halimaw na may naaagnas na balat. Tumulo pa ang malapot itong laway sa braso na may tanga ng pana ni Luna. Nagpumilit siyang magpumiglas at hindi gumana sa aswang ang lakas sa taglay ng kanyang sandata. Sinakal ng aswang si Luna, kaya nabitiwan niya ang kanyang pana. Bumagsak yon sa lupa, habang pinipilit niyang abutin ng sipa ang sikmura ng kalaban. Pero malakas ito at halatang walang pakialam kung mamatay man siya. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita niyang inilabas ng nilalang ang malaahas nitong dila. Ikinakaskas pa yon sa kanyang pisngi, para siyang pagkaing tinitikman ng lasa. Nakakuha ng pagkakataon si Ruben para atakihing patalikod ang pinuno ng Ondin. Kaya lang sa kamalasan, nasalo nito ang braso ni Ruben. Kitang-kita ni Luna kung paanong binali ng aswang ang kamay ng binata. Kaya naman, maging ang hawak nitong itak ay nabitiwan rin at bumagsak sa lupa. Muntik pang tamaan ng paa nito, habang si Luna ay sakal pa rin ng halimaw na bahagya ng umangat ang kanyang paa sa damuhan. Bitiwan mo ko! Halimaw ka! Magbabayad ka sa mga taong naging biktima mo! Anong karapatan niyong patayin ang mga anak ka? Sila na lang ang pamilya ka! Magbabayad kaya! Hindi mo sila anak! Halimaw kang aswang ka! Halos bumaon sa leeg ni Luna ang mahabang kuko ng halimaw. Naramdaman niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang leeg. Mabuti na lang at kahit nasaktan masyado si Ruben, ay nagawa nitong damputin ng nahulog na pana sa lupa. Ibinigay nito ang sandata kay Luna, saka ay pinalo ni Luna ang pana sa mukha ng aswang. Napahawak ito sa sariling pisnging nasugatan. Umalingaw-ngaw ang lakas ng sigaw nito sa buong gubat. Dahilan para isa-isang magpakita ang mga iba pang Ondin na nagtatago sa kakahuyan. Hindi maintindihan ni Luna ang takot na gumapang sa kanyang dibdib, lalo na makita kung gaano karami ang kalabang nakapalibot sa kanila. Mabilis niyang hinila ang tali para umatake sa pinuno ng mga Ondin, pero para itong kasing bilis ng kidlat na kumilos papalayo sa kanya. Nagawa nito makaagwat sa kanila ng 15 dipa at nakapagtago sa malagong halaman. Dinamdam ng pinuno ang sugat na nilikha ng panang ginamit ni Luna, kaya siguro mas pinili nitong tumakas. Habang ang ibang mga alagad nito ay patakbong sumugod sa kinaroroonan nila. Mamamatay kayo ngayon sa bagsik ng pana na ito! Sa tiyan mo sila patamaan! Nandun ang kanilang kahinaan! Bilisan mo bago pa sila makatakas! Iniangat ni Luna ang hawak na pana sa ere at sinipat ang aswang na nangunguna sa pagtakbo. Tinamaan ito sa tiyan na nagpabagsak dito sa lupa. Biglang nakita ni Luna ang kulay berdeng liwanag ng palaso na tumama sa tiyan ng Ondin. Bumula ang bibig nito na parang nalalason. Saka pumutok ang tiyan. Nagkalat ang mga laman loob nito sa damuhan. Nakita yun ng ibang mga halimaw. Pasadsadang paa na huminto sa pagtalon ang mga aswang at isa-isang kumaripas ng takbo papalayo kay Luna. Ibinaba ni Luna ang pana saka isinabit sa kanyang balikat. Sinulyapan niya ng tingin ang nakaupong si Ruben. Habang hawak ang brasong nasasaktan, gawa ng pinuno ng mga aswang. Bahagya na yung namumula at namamaga. Pangiwi-ngiwi ang mukha ni Ruben na pinipilit tumayo. Inalalayan niya itong maupo sa malaking ugat ng puno ng daaw. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan,
pagguhit ng kidlat at pagdagundong ng kulog. Pinilit ni Luna na hilahin ang brasong nasaktan ni Ruben. Napasagaw ito ng malakas dahil sa sakit. Sa pagkakataong yun, biglang nakaramdam ng konsensya si Luna. Muntik na itong mapahamak dahil sa kanya. Saka lang niya napansin ang pagkirot ng sugat niya sa leeg. Parang napakabagal na mga oras na yon. Habang pilit niyang nilalabanan ang pananakit ng kanilang mga katawan, biglang naalala ni Luna ang tungkol sa kanyang ina. Ano na kaya ang nangyari sa nanay niya? Sa mga halimaw na nagkalat sa gubat, buhay pa kaya ang kanyang ina? Hindi niya maiwasang hindi malungkot. Matagal siyang nabuhay sa galit. Paano kung maling nahusgahan niya ang ina batay sa kwento ng kanyang ama? Pinilit niyang maglakad pa uwi sa bahay ni Luna. Ilang minuto rin na tiniis ni Ruben ang pananakit ng braso nito. Natinalian lang ni Luna ng tela ng suot niyang bestida. Sa wakas ay narating nila ang bahay na gawa sa kawayan. Ang bubong ay yari naman sa dahon ng anahaw. Kahit luma na ay may mga halamang namumulaklak sa paligid na lalong nagpaganda sa tanawin ng kanilang kubo. Pero bumundo lang kaba sa kanyang dibdib nang mapansin ang dating maayos na dingding sa likuran ng bahay ay nawasak ang mga bintana. Walang bakas na may taong nakatira. Dala ng pag-aalala ay patakbo niyang nilapitan ang kubo. Akala niya ay tuluyan ng napahamak si Mang Jose, kaya halos mangiyak-ngiyak siyang sumigaw para tawagin ang ama. Pero nadatnan niyang nakaupo si Mang Jose sa bangkong gawa sa kawayan. Tinalian nito ng puting tela ang brasong nasaktan. Maraming sugat sa muka, sa braso at binti. Pati na ang maputik nitong mga paa ay halatang nanggaling ito sa malayong paglalakad. Tay, anong nangyari? Nang mag-angat ng muka ang nakayuko niyang ama, ay mabilis itong tumayo. Akala niya ay yayakapin siya ni Mang Jose dahil sa pag-aalala. Kaya naidipan niya ang braso para sana magsumbong dito ng mga nangyari sa kanya. Pero nagulantang siya nang malakas siya nitong sinampal sa pisngi. Dala ng pagkabigla, nahawakan niya ang mainit niyang balat. Nagtatakang sinalubong niya ng tingin ang nagbabagang mata ng kanyang ama dahil sa galit. Hindi niya inaasahang ito ang magiging reaksyon ni Mang Jose. Matapos makita nito ang sugat niya sa liig, pinilit niyang intindihin ang nagawa ng ama dahil baka nabigla lang ito. Pero nang muli nitong iniangat ang palad para sana sampalin siya, doon na humarang si Ruben para protektahan siya habang yakap ang sariling braso. Tama na po! Huwag niyong saktan ng anak niyo! Mas lalong nabigla si Luna nang suntukin ni Mang Jose si Ruben, dahilan para matumba ito sa sahig at dumugo ang labi ng binata. Agad siyang napalapit sa lalaki. Inalalayan niya itong tumayo. Ang kapal ng mukha mo magpakita pa sa akin. Pagkatapos uuwi kang parang walang nangyari. Nakita mo bang itsura ng bahay? Muntikan na akong malapa ng mga halimaw na humabol sa akin. Mabuti na lang at may mga tanod na tumulong para mailigtas ako. Tapos, malalaman kong inuna mo pa ang kalandian mo sa lalaking ito. Nagkakamali po kayo. Huwag kang sasabat dito kung hindi kita kinakausap. Mali po ang pagkakaintindi ninyo. Wala pong namamagitan sa aming dalawa ng anak ninyo. Tulad po ninyo, inatake rin po kami ng mga halimaw ng 2 beses. Kaya hindi po kagad nakauwi si Luna kagabi. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanya, Ruben. Siya ang mahigit na dahilan para ipaliwanag kung ano ang totoo. Tumayo ka na, Ruben. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin. Kailangan magamot agad ang sugat mo bago ka umalis. Hindi ba tayo tapos mag-usap? Halika nga rito, babae ka. Ayoko sa lahat ay yung tinatalikuran ako habang kinakausap pa kita. Bastos ka! Wala kang respeto? Hindi ko natatanungin tayo kung ayos lang ba kayo. Nakita ko naman na hindi kayo masyadong nasaktan dahil masakit pa rin kayong manampal. Gusto ka lang ipaliwanag niyo kung ano ang totoo tungkol sa aking ina. Ilang beses ko mang sasabihin sa iyo na iniwan niya tayo
Sumama sa ibang lalaki. Matagal akong naniwala sa mga kasinungalingan nyo, Itay. Nagtanim ako ng sama ng loob sa aking ina na hindi ko man lang inalam kung ano ba ang totoo. Tigilan mo ang kalokohan mo, ha? Ang tanong ko ang sagutin mo, Luna. Saan ka nang galing? Sino to kasama mo? Huwag niyo nang ilihis ang usapan, Tay. Ang panang ito na isinauli sa akin ni Lolo Narding, kay nanay po ba ito? Kilala mo matandang albularyong sumira sa pagkatao ng iyong ina? Isang manunugis ng aswang na kasama ang kanyang anak na nasawi sa pakikipaglaban sa mga Ondin? Hindi ka dapat sa kanila naniniwala. Ako ang pamilya mo. Pati ang tungkol sa mga Ondin, alam nyo rin? Pero mas pinili niyong bumalik sa mapanganib na baryong ito. Dahil naririto ang iyong ina. Paanong napunta sa matandang yon ang sandata ni Evena? Si Tangkarding ang naging dahilan kung bakit nasira ang pagsasama namin ni Evena. Lolo ko po ang pinag-uusapan ninyo. Huwag na kayong gumawa ng kwento para lang pagtakpan ang pagsisinungaling ninyo. May tiwala ako kay Lolo. Alam niyong biktima kami ng aswang, kaya nararapat lang na maging malupit kami sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kaya ba pinagbintangan niyo ang asawa ko na isang aswang? Matagal na hindi nakapagsalita si Ruben. Hindi nito alam ang mga sasabihin, habang si Luna ay mas lalong nalilito sa mga naririnig. Pero nahihirapan na siyang maniwala sa kanyang ama. Kung wala talaga itong tinatago sa kanya, bakit ngayon lang unti-unting nagkakaroon ng linaw ang mga katanungan niya tungkol sa kanyang ina? Dala ng bugso ng damdamin ay napahugulgol ng iyak si Luna. Galit na galit siyang napasabunot sa sarili niyang buhok. Na hindi niya pinansin ang masakit niyang leeg dahil sa tama ng kuko ng halimaw na umatake sa kanya. Walang imik na tumakbo sa labas ng bahay si Ruben dahil nabigla rin ito sa mga sinabi ni Mang Jose. Habang si Luna naman ay nagtungo sa kanyang nasirang silid at ipinahinga ang pagod na katawan. Yakap ang sandata ay tahimik na napayak si Luna. Naramdaman niyang sumunod si Mang Jose sa kanyang silid. Wala kayong sasabihin na paniniwalaan ko. Malalaman ko rin ang tungkol sa totoong nangyari kung bakit naglahog parang bula ang aking ina. Kanina nang makaharap ko ang pinuno ng mga aswang, bigla kong naalala si nanay. Paano kung namatay na siya? Mawawala siya sa mundong ito na hindi niya nalinis ang kanyang pangalan sa maling paniniwala ko para sa kanya. Yun ang totoong kwento. Iniwan ka ni Evena dahil natatakot siyang madamay ka sa mga paratang ng pamilya niya. Sa pangungunan ni Lolo Narding na dating kapitan ng baryong ito. Isang manunugis na albularyong batas at totoo ang lahat ng mga sasabihin na matanda. Madali siyang pinaniwalaan ng mga taong may mataas na respeto sa kanya. Itinakas kita sa baryong ito para protektahan ka sa ganti ng mga taong nawalan ng pamilya dahil sa mga Ondin. Pero walang kasalanan ng iyong ina. Hindi siya aswang. Napilit naman pinagkakalat ni Lolo Narding. Dahil sa matinding galit nito sa nangyari sa anak, ibinintang niya kay Evena ang kamatayan nito. Kahit ano pang sabihin niyo, nagsisinungaling kayo sa akin. Gumawa kayo ng kwento para magalit ako sa aking ina. Dahil yun lang ang tanging paraan para hindi mo na maalala si Evena. Kaya po ba, araw-araw niyo akong sinasaktan? Kasama ba yun sa pagpapanggap ninyo? Bumakas sa mukha ni Mang Jose ang matinding lungkot. Pumatak ang mga luha sa mata kaya parang nadurog ang kanyang puso. Na gusto niyang paniwalaan ang sinasabi nito. Nagkamali ako sa paraan ko para maibalik ang iyong ina sa piling natin. Yun lang ang naisip kong paraan para kung sakaling makita niya na sinasaktan kita, ay magpapakita ulit siya sa atin. Pero kahit anong gawin ko, wala na siya. Walang bakas na naririto pa siya. Huling balita ko sa kanya naglaho raw na parang bula pagkatapos sa pagtulungan sakta ng taong bayan. Ang kaawa-awa mong ina. Hinayaan kong isipin nilang dayo lamang tayo dito sa lugar na ito para hindi nila malaman ang totoong pagkatao mo. Kasama po ba ang pagpipilit sa akin sa paglalako ng isdang tilapia? Akma na sanang sasagot si Mang Jose sa tanong ni Luna nang bigla itong nabuwal sa kinatatayuan.
Nanginig ang katawang, tumitirik ang mga mata. Habang naninigas ang daliri, namimilipit itong gumugulong sa sahig dahil sa hindi mapigilang pananakit ng sugat. Nilapitan ni Luna ang kanyang amang nagsisigaw dahil sa kirot ng brasong may tali ng tela. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Kunin mo ang bawang sa kusina! Magdikdik ka, bilisan mo! Sandaling nakalimutan ni Luna ang mga hinanakit sa kanyang ama. Nang sumunod siya sa utos nito, dinampot niya agad ang bawang sa ibabaw ng lamesa bago bumalik sa kanyang ama. Sa mismong tabi nito, dinurog niya ang bawang at nang kumatasyon ay siya na rin ang nagtanggal sa telang nakatali sa braso para ilagay ang gamot. Tumambad sa paningin ni Luna ang nangingitim na sugat ni Mang Jose. Nagtutubig na parang nagmula sa kagat ng ondin. Parang may asido na unti-unting sumusunog sa laman ng kanyang ama. Hindi ko po alam na may kagat kayo ng mga ondin. Kagabi nang hindi ka nakauwi, sinundo kita. Pero pagdating ko sa gitnang kagubatan, nakita ko mga halimaw na yun na nilalantakan ng mga panindamong tilapia. Takot ako na baka napahama ka na. Kaya lang naamoy nila ako dahil nakainom ako ng alak. Alam ko ang tungkol sa mga ondin, pero kagabi lang ako nakakita ng ganong itsura nila. Nakauwi pa ako dito sa bahay, kaya lang nasundan nila ako at nakipambuno sa kanila. Mabuti na lang at dumating ang mga nagro-rondang tanod. Matyagang nakinig si Luna sa kwento ng ama habang ginagamot niya ang sugat nito. Nakita niyang parang bumula ang sugat sa katas ng bawang na inilagay niya. Namilipit si Mang Jose dahil sa sakit. Habang binabalik niya ang telang itinali nito sa braso, ginamot na rin niya ang iba pang mga sugat nito. Saktong pagtayo ni Luna ay may napansin siyang mga bakas ng paa sa sahig. Maputik at alam niyang hindi yun bakas ng mga ondin, kundi bakas ng taong nanggaling sa putik. Sinulya pang muli ni Luna ang kinatatayuan ng ama. Nakarating po ba ang mga tanod sa loob ng bahay natin, Tay? Hindi sila nakapasok dito. Sa labas pa lang natakot na sila sa apoy. Kaya nga nakaligtas ako dahil sa mga sulo ng mga tanod. Bakit mo naman naitanong? Wala po. Sige, saka na lang po ako magtatanong sa totoong nangyari kay nanay. Gagamutin ko po muna ang sugat ko sa lieg. Mabilis na tinalikuran ni Luna ang kanyang ama na tumayo para mahiga sa bangko. Pagpasok niya sa kanyang silid ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kung hindi nakarating ang mga tanod sa loob ng kanilang bahay, kanino kayang bakas na mga paa ang nasa sahig papunta sa kusina? Maliit yun at hindi tugma sa sukat ng paa ni Mang Jose. Dinampot ni Luna ang kanyang pana na nasa higaan niya. Saka maingat na tumayo at tinungo ang kusina, dala ang kanyang sandata. Wala naman siyang nararamdamang init sa pana. Pero pagdating niya sa kusina ay wala namang kakaibang presensya sa loob. Sakalang napanatag ang kanyang loob nang makitang walang bakas ng panganib sa paligid. Kaya muli siyang nagpahinga. Hanggang pagsapit ng gabi ay hindi dinalaw ng antok si Luna. Saktong nakaramdam siya ng uhaw kaya maingat siyang naglakad papunta sa kusina. Nakita niyang bukas na bukas ang nasira nilang dingding. Kaya ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang nakatayo ang pinuno ng mga ondin. Habang ang kanyang ama ay nakaiga sa mahabang bangko. Wala itong kamalay-malay na kanina pa ito pinagmamasdan ng halimaw. Mabilis siyang kumilos para balikan ang kanyang pana. Iniwan niya yon sa loob ng kanyang silid. Pero napuluputan agad siya ng dila ng mga nilalang na nasa likuran ng pinuno. Nahila siya sa sahig, kaya pilit siyang kumakapit sa mga siwang ng kawayan. Dahil sa ingay niya, nagising si Mang Jose. Hindi rin nakapagsalita nang makitang nakaiga na siya sa sahig. Tay, kunin niyo ang pana ko sa kwarto, dali! Dito lang pala kita matatagpuan. Pinatay mo ang mga anak ko. Kailangan mo magbayad. Kayo ang dayo para guluhin ang pamilya ko. Bitiwan mo ang anak ko. Huwag mo siyang saktan. Nagtagal akong nagtiis na hindi manakit ng tao. Pero inuubos niyo ang pasensya ko.
Dumating pa ang pakialamerang babaeng ito! Habang nagsasalita ang halimaw ay pilit tinatanggal ni Luna ang nakagapos na dila ng Ondine sa kanyang bewang. Maya-maya pa ay dumagdag ang isa pang dila ng aswang sa mismong kanyang leeg. Habol ang hiningang mas lalong nagpupumigla si Luna. Tay! Ang pana! Bago pa nakakilo si Mang Jose para sana kunin ang pana sa kwarto, ay bigla itong sinuntok sa sikmura ng pinuno ng mga Ondine. Kaya natumba ito sa bangkong kinahigaan nito habang sapo ang sikmurang nasaktan. Sa pagbagsak ay nahawakan nito ang telang tumataklob sa mukha ng halimaw, kaya nalantad ang itsura nito. Maging ang kanyang ama ay halos manlaki ang mga mata sa nakadidining itsura ng pinuno. Tangka na sanang aatake muli ito para saktan si Mang Jose nang bigla itong sumigaw ng malakas. Wag! Nakikiusap ako! Wag mo ako sasaktan! Pakiusap! Pakawalan niyo ang anak ko! Tay! Saktong kakapusin ng hininga si Luna nang biglang nagkagulo sa labas ng bakuran. Narinig niya ang boses ni Lolo Narding at ni Rubin habang nakikipagpambuno sa mga Ondine. Ay, Notel! Patayin ang mga pakialamero! Kaya nang nabitiwan si Luna ng mga Ondine na may sakal sa kanyang leeg at bewang, bumagsak siya sa sahig habang habol ang kanyang hininga. Naramdaman niyang tumakbo si Mang Jose papunta sa kanyang silid. Nagtataka siyang naging duwag ang kanyang ama sa harap ng pinuno ng mga aswang. Malayo sa tatay na nakilala niya. Habang si Lolo Narding ay natumba sa lupa nang bigla itong atakihin ng pinuno ng mga aswang. Bumaon ang kuko ng halimaw sa katawan ng matanda, habang si Rubin ay abala sa pakikipaglaban sa mga aswang na pilit umaatake sa kanila. Pagbalik ni Mang Jose ay dala na nito ang kanyang sandata. Tumayo ka! Kunin mo ang pana ng iyong ina! Atakin mo sila at patayin! Nanginginig ang boses at kamay ni Mang Jose nang iabot nito ang pana kay Luna. Mabilis niyang dinampot yun. Saka parang nagdahilang nawala ang pananakit ng kanyang mga sugat. Bumalik ang dating lakas ng kanyang katawan. Inuunat niya ang hawak na pana. Lumitaw ang hindi nakikitang palaso. Inasinta niya ang Ondine na nagtutulungan para saktan si Rubin. Pagbitaw niya sa tali ay tumama yun sa tiyan ng mga kalaban. Natumba sa lupa ang halimaw na tinamaan ng palaso. Ilang beses niyang pinakawalan ng mga bala para atakihin ang kalaban. Habang malapitan niyang inaasinta ang mga liig ng nakahigang Ondine, isa-isa ring nagkikikisay dahil hindi na kinakaya ang tindi ng impact ng sandata sa kanilang katawan. Nakita niyang bumangon si Lolo Narding. Kinuha nito ang mga dalang tilapia sa timba na nakalagay sa tabi ng punong pinag-iwanan nito. Kitang-kita ni Luna kung paanong binuhusan ng matanda ang mga isda, kaya halos mag-agawa ng mga natitirang Ondine para lang kainin ng mga tilapia. Nilantaka ng laman yun na parang mga halimaw na ginutom na matagal na panahon. Pero hindi pa man nila nauubos sa mga kinakain, ay bigla itong natumba at nagkikisay sa lupa habang bumubula ang mga bibig. Kahit anong gawin ninyo, hindi pa rin kayo ligtas sa isdang may katas ng bawang. Mamatay kayong lahat. Kulang pa yan sa ginawa nyo sa anak ko. Anong ginawa mo, matanda? Magbabayad ka! Halos magpaekis-ekis ng takbo ang aswang na pinuno sa kinaroroonan ni Lolo Narding. Pero mabilis na nakailag si Lolo Narding sa unang pag-atake ng kalaban. Habang natatapakan nito ang mga sumabog na katawan ng mga Ondine, dumidikit din sa paa nito ang mga dugong nagkalat sa lupa. Kaya mas lalong naggalit ang aswang sa ginawa ni Lolo Narding. Hindi sila ang tunay mong anak, kaya gumising ka na! Hindi! Tuloy-tuloy ito sa pag-atake sa matanda, kaya naman itinaas ni Luna ang kanyang pana para puntiryahin ang likod ng pinuno ng mga halimaw. Hihilain na lang sana niya ang tali ng palaso nang biglang dumating ang mga kasamaan pa nito ng mga Ondine. Dala ng pagkabigla sa ibang direksyon, itinutok ni Luna ang sandata. Tumama yon sa mga aswang na galit na sumugod sa kanila.
Napuluputan ng dila ang pana na hawak ni Luna. Agad din namang nabitiwan dahil para itong napapaso sa kanyang armas. Sumirko sa ere si Luna kasabay sa paghila ng tali. Inasinta nilang makakasunod ang mga ondin hanggang bumagsak sa lupa at nawasak ang mga tiyan mula sa tama ng palaso. Kailangan na nating tumakas. Mas lalong lumalakas ang kanilang kampon. Hindi po, Lolo. Pagkakataon ko na para mapatay ang pinunong pumatay sa aking mga magulang. Sinira niya ang buhay namin magkakapatid. Mabilis na tumakbo si Rubin sa gawin ng pinuno ng aswang para saksakin ang tiyan gamit ang hawak nitong itak. Pero mabilis kumilos ang pinuno. Nagawa nitong masugatan muna sa dibdib si Lolo Narding gamit ang mahaba nitong kuko. Bago makalapit si Rubin ay sinalubong din ito ng kalmot ang tiyan ng binata. Kitang-kita ni Luna na bumao ng matalas na kuko ng aswang. Maging ang muling pag-ataka nito ng kalmot sa mukha ni Rubin. Natumba ito sa lupa. Dahil sa pagbulwak ng dugo sa sugat nito, malakas na sumigaw si Mang Jose na nagpatigil sa mga undin para umatake. Talagang pinatunayan mong isa kang ang halimaw, Evena! Lumingon ang pinuno ng aswang sa kanilang gawi, saka ngumisi ng nakakakilabot. Umalingaw-ngaw ang malakas din itong huni na parang sa paniki. Lumabas ang dila nito na parang sa palaka at pinaluputan sa lieg si Mang Jose. Doon niya naisip na baka ito na nga ang kanyang ina. Pero bakit ito naging halimaw? Pati ang itsura nitong mukhang naaagnas na bangkay. Mabilis niyang nilapitan ng kanyang ama na nasasakal ng dila ng kanyang ina. Dahil sa taglay niyang lakas ay mabilis na natanggal ni Luna ang dilang nakagapos sa ama. Saka inasinta ng pana sa binti ang kanyang inang. Nagtatangka uling sumugod ito para itong wala sa sarili. Napalo dito sa sakit na halos mabingi sila sa tindi ng sigaw nitong galit na galit. Muling tumuloy sa pag-atake ang mga alagad nito. Di para patayin sila, kundi para itakas ang pinuno nila. Hindi na nila inabutan ng mga undi na tumanghay sa pinuno. Makahulugan silang napatingin sa mukha ng kanyang ama. Maya-maya pa ay napayuko ito at napahagulgol ng iyak. Naramdaman din niya ang paglapit ni na Lolo Narding at Rubin. Pero mabilis na tumayo si Mang Jose para kwelyuhan ng matanda. Nagulat siya sa galit ng kanyang ama. Nakita niyo na kung anong ginawa niyo sa asawa ko? Ang itsura ni Evena, kayong may gawa dahil sa paratang niyo. Bitiwan niyo ang lolo ko. Kayo ang may kasalanan dito. Tay, ano ba nangyari? Lolo Narding, anong meron sa inyo ni tatay? Sila ang naging dahilan kung bakit naging ganyan ang nanay mo. Si Evena ang iyong ina na matagal ko nang hinahanap. Nakilala ko siya ng gabing una kaming nagkita. Totoo ang sinasabi ko. Ikaw lang ang ayaw tumanggap ng katotohanan. Hindi ko siya paparatangan na halimaw kung hindi ko nakita ang ginawa niya sa mga magulang ni Ruben. Pati ang kanyang bunsong kapatid na hanggang ngayon ay hindi naman makausap. Papatayin ko siya, Lolo. Hindi yan totoo. Biktima ang asawa ko. Huwag ka ng tanga at bulag. Kami ang totoong biktima rito. Pinatay niya ang anak ko. Dahil pinagtangkaan niyang patayin ang anak namin. Isa siyang ina. Nahangad din ang kaligtasan ng kanyang anak. Kaya niya nagawa yun. Kung ganun, alam niyong nakapatay ang inyong asawa, pero nagpanggap kayong walang alam? Pabalyang binitiwan ni Mang Jose ang kwelyo na matanda, saka napahagulgol ng iyak. Habang si Luna ay naguguluhan sa mga palitan ng pag-uusap ng dalawa. Kung ganon ay totoong aswang ang kanyang ina. Nung gabing tinutugis namin kayo kasama si Luna, napatay na niya ang anak ko. Ginawa lang namin ang nararapat dahil totoong may lahing aswang si Evena. Nang maikwento ni Ruben ang nangyaring pagharap nila ng pinuno ng aswang, bigla kong kinabahan. Natakot akong baka nga nagkamali ako sa panghuhusga sa kanya. Pero hindi. Dahil nakita ko na siya ng malapitan. Bakit po umabot ng ganito ang nangyari kay nanay? Ano po ang totoong nangyari kay nanay?
Kaya ba sinunog niyo siya gamit ng alak? Tumango si Lolo Narding bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Mang Jose. Kaya pala, ang epekto ng alak sa mga Undin, lalo na kay nanay, ay ang pagkagutom sa karning napatakan nito. Kasi ang naiwang alaala sa utak niya ay kung paano siyang sinunog gamit ang alak. Nagiganti si nanay sa mga nangyari sa kanya. Wala siyang karapatang magiganti dahil hindi siyang totoong biktima dito. Kaya may posibilidad na Undin ka rin, Luna. May lahi ka ring aswang. Hindi magiging halimaw si Luna. Pero kung ipagpapatuloy ni Jose ang pananakit sa kanya, hindi malabong mangyaring maging halimaw din siya, kagaya ng kanyang ina. Ang nagiging aswang ay ang mga nakaranas ng kalupitan ng tao. Walang maalala si Ivena kaya pati ang kanyang pamilya ay nagawa niyang saktan. Iniisip niyang ang mga Undin ng kanyang anak. Dahil ito sa pagpaparusa sa kanya ng mga tao. Pinahirapan siya at binuhusan ng anak bago sinindihan. Nang mga panahong yon, nabulag ako sa matinding galit. Magmula noon ay hindi na namin siya nakita. Kaya akala namin ay namatay na siya. Pero ang dapat nga sa kanya ay mamatay. May kasalanan rin kami. Sana'y hinayaan namin siyang mabuhay na parang isang normal na tao. Wala siyang sinasaktang iba. Maliban sa isang tilapia na ito lamang ang nagsisilbi niyang pagkain noon kapag nauuhaw sa dugo at karne ng tao. Pero inalipusta at inubos ang kanyang pasensya. Kaya patuloy siyang tumikim ng karne ng tao. At yun ang dahilan, Luna, kung bakit mas pinili ni Ivena na iwanan ka at paalisin sa baryo ng iyong ama. Masakit yun para sa kanya. Kaya siguro tinanggap na niya ang pagiging halimaw at nakikita kanya sa pagkatao ng mga Undin. Pero dahil wala akong alam sa kalupitang ginawa ninyo sa kanya, kung ano-ano ang naging desisyon ko para lang mahanap ko siya. Mahal ko ang asawa ko, kaya hindi ko matanggap na bigla siyang nagkaganon. Hindi ko alam na isang matinding sakripisyo ang ginawa ng aking ina para lang iligtas ako. Ang sama ko. Mahal ka niya. Natakot siyang madamay ka sa kalupitan ng mga tao. Hindi ko alam na may dugong Undin si Ivena. Kaya nang masira noon ang kanyang palaisdaan na pinagkukunan niya ng pagkain kapag nagugutom, hindi ko na siya naiintindihan. Kaya kagabi nang makita ko siya na nakatingin sa akin, alam ko na asawa ko siya. Nahihirapan lang ako na tanggapin. Sinasabi ko na nga ba't yung bakas na nakita ko po sa sahig papunta sa kusina ay bakas ng paa ng aking ina. Naabutan ko siyang nakatingin sa inyo. Halata sa mga mata niya ang pagtataka dahil ilang beses siyang tumingin sa kanyang palad. Kawawa naman at nanay. Masakit na masakit ang dibdib ni Luna sa mga natuklasan na sarili niya lang ang iniisip niya habang nakaupo siyang umiiyak. Ganon din si Mang Jose na awang-awa kay Ivena, pero hindi na nila may tatanggi ang katotohanan ng isa na itong ganap na aswang. Pumatay na ito ng tao, kasama ang mga Undin na itinuturing nitong anak na ang akala niya ay si Luna. Maya-maya pa ay biglang bumundol ang kaba sa dibdib ni Luna nang uminit ang hawakan ng pana niya. Lumiwanag ang kanyang mga mata at naririnig ang maraming yabag ng paa mula sa kakahuyan. Ang kanyang pang-amoy sa simoy ng hangin ay biglang bumaho na parang nabubulok na laman ng tao. Napaunat ng tayo si Luna. Inilingan niya ang kanyang paningin sa paligid at mula sa malayo ay tanaw na tanaw niya ang malapalakang pagtakbo ng pangkat ng aswang. Naglulundagang mga Undin pasugod sa kanilang kinaroroonan. Anong nakikita mo, Luna? Nagkulay berdeng maliwanag ang mga mata ni Luna. Nanganguhulugang nasa paligid natin ng mga Undin. Paano ko lalabanan si nanay, tatay? Maging ako ay naduwag nang makita siya. Kailangan nating harapin ang matinding pagsubok na ito sa ating pamilya. Kung kinakailangang may magsakripisyo, iligtas mo ang iyong ina.
sa paraan na maililigtas rin ng mga tao laban sa kanya. Walang pumapasok na paraan sa isip ni Luna, lalo na makitang maraming undin ang nakatayo sa kanilang harapan. Sa likod mismo ng kanyang inang may palasupang nakatusok sa binti nito. Kaya nagkaroon siya ng ideya na patatamaan niya lang ito sa tuhod at braso. Iingatan niyang tamaan ito sa tiyan dahil yun ang kahinaan ng mga undin. Nagsaboy ng alak na may bawang sa paligid si Lolo Narding, kaya parang mababaliw ang mga aswang sa pagmamadaling sumugod sa kanila. Maliwanag na palaso ang pinakawalan ni Luna sa mga halimaw na lumulundag. Kahit nasa ere pa ang mga ito ay walang kahirap-hirap na pinaulanan niya ng palaso ang mga kalaban. Habang ang kanyang ina ay kalaban si Lolo Narding, si Ruby naman ay nakaharang kay Mang Jose at abala rin sa pakikipaglaban. Bumagsak sa lupa ang mga tinamaan ni Luna ng palasong siya at mga aswang lang ang nakakakita. Bumubula ang mga bibig habang nagkikikisay na parang nakukuryente. Maya-maya pa ay biglang pumutok ang kanilang mga tiyan at kumalat ang kanilang laman loob sa damuhan. Parang hindi na uubos ang kalaban lalo na nang maramdaman ni Luna ang biglang pagsakit ng kanyang tiyan. Pasadyad siyang bumagsak sa lupa habang hindi nabibitiwan ng pana. Sinuntok siya ng kanyang ina sa sikmura. Pinunturian niya ng pana ang kabilang tuhod nito. Halos lumagpas ang malakidlat niyang palaso sa binti ng kanyang ina. Napalood ito sa damuhan. Nang itutok niya ang pana sa braso nito, nakita niya ng malapitan ng mga mata nito. Bumagsak ang masaganang luha sa pisngi ni Luna. Habang nanginginig ang kamay, naalala niya ang masakit na pinagdaanan nito kapalit ng sakripisyo nito para sa kanya. Para siyang mababaliw sa sakit, dala na matinding awa. Nay, patawarin niyo ako. Mahal na mahal ko kayo. Huwag mo siyang papatayin, Luna. Sapat na ang mga tama niya sa binti. Ipahawak mo sa kanya ang pana para bumalik na ang kanyang alaala. Nakikiusap ako. Huwag mong itutuloy ang pagpana sa kanya. Kahit po ba siyang pumatay sa anak ninyo? Patay na ang anak ko. Mapatay mo man siya ay hindi na may babalik ang mga buhay na nawala. Pero si Ivena, kapag nabuhay, may tatama nito ang buhay mo, Luna. Napahagulgol ng iyak si Luna na bumangon sa kanyang pagkakahiga. Saka nilapitan ang kanyang inang nakaluhod pa rin habang umaangil na parang mabangis na hayop. Ipinahawak niya ang pana sa kanyang ina. Nang lumapat yun sa kamay ni Ivana, kitang-kita ni Luna ang kulay berdeng liwanag sa mga mata ng kanyang ina. Nawala ang matalim nitong malalagaring ngipin. Saktong nahawakan nito ang pana, magkakasabay na umatake ang natitirang alagad nito para atakihin sina Ruben at Mang Jose. Nang bigla ay si Ivena ang gumamit ng pana para umasinta sa mga halimaw. Patunay na bumalik na ang mga alaala nito. Nailigtas ng pana ang kanyang ina. Biglang lumiksi sa pakikipaglaban si Ruben. Gumanti ito sa mga alagad ni Ivana. Natapos ang labanan na ang natira ay ang nakaluhod pa ring pinuno ng mga ondin. Ivena, ikaw na ba yan? Tumango si Ivena bilang pagtugon. Saka napahagulgol ng iyak. Hindi ito nagsalita. Biglang niyakap ni Luna ang ina. Napalood din si Mang Jose at maigpit na niyakap ang asawa. Habang sina Ruben at Lolo Narding ay bakas ang awa. Pagpapatawad at luha sa mga mata. Tatanggapin nila ang kapalit ng pagpapatawad nila sa taong pumatay sa kanilang pamilya. Hindi man agad maghihilom ang sugat, ang mahalaga ay natagpuan nila ang katahimikan sa kanilang mga puso. Sinunog nila ang katawan ng mga namatay na ondin. Bumalik sa dating anyo ang mga nilalang na naging palaka. Kaya marami ang hindi nakakaalam sa totoong nangyari sa gubat. Tuluyang nalumpo si Ivena habang nasa piling ito ni Luna at Mang Jose. Bilang pagpapakain sa kanyang ina,
Itinuloy nila ang pag-aalaga ng tilapia sa palaisdaan. Nawala na rin ang bakas ng alak sa baryo bilang pagpapatupad sa bagong batas ng kanilang bagong kapitan na si Lolo Narding. Samantalang si Rubin at Marina ay nabuhay na magkasama hanggang sa tuluyan ng gumaling ang sakit ni Marina dahil sa pagmamahal at tamang pag-aalaga. Isang umaga, habang nagpapakain ng sariwang tilapia si Luna sa nakaupo niyang ina, ay masaya silang nagkwentuhan ni Aling Ivena. Nanatili ang kulubot na peklat sa mukha nito, bunga ng pagsunog ng alak sa katawan. Salamat dahil hindi niyo ko sinukuan. Patawarin niyo ko. Pamilya tayo, kaya dapat walang iwanan. Ang drama ni tatay. Aalis na nga ako. Maglalako na ulit ako ng isdang tilapia. Baka kanina pa naghihintay sa akin si Rubin. Magdadala pa ako ng isda kay Marine. Masayang tumayo si Luna at muling isinakbit ang pana sa kanyang balikat. Nakasanayan na niyang dalhin ang panang nagbuklod sa kanya sa kanyang nawalay na ina. Ang pagpapatawad sa mga kasalanan ay ang sandatang hindi nakikita laban sa kasamaang dulot ng galit na nauuwi sa paghiganti. Mabuting alamin muna ang mga dahilan ng mali bago magdesisyon para sa tama. Kaya naman, pagpaparusa sa kasalanan ng tao ay may kaakibat ding kapalit. Ang sakripisyo ng isang ina ay mas malupit pa sa bagsik ng sandata laban sa kasamaan. Tilapia! Tilapia kayo dyan! Libre sa unang suki! Pagkasabi ni Luna sa libre ay halos dumugin siya ng mga tao na dati ay ayaw lumapit sa kanya. Nauuna pa si Aling Sisa sa pagdampot ng isda. Katulong niya si Rubin. Habang si Lolo Narding ay masayang-masaya na nakaupo sa tabi ni Luna. Hindi na isang magnanakaw kundi isang iginagalang na kapitan. Bakit nga ba pinagbintangan itong magnanakaw nang unang makita ito ni Luna? Talagang sinadyang kinuha ni Lolo Narding ang atensyon ng dalagang dayo para itama ang pagkakamali. Dahil nakilala nito ang batang anak ni Ivena. Wakas,